Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1831 hanggang 1850. Kabanata 1831. Agad na binunot ni Thomas ang kanyang espada. Sakto namang sumulong si Thea, pinigilan siya, at sinabing, Sir Caden, sasama ako sa kanila. Sinabi nila na hindi nila ako mahihirapan. Naniniwala ako na ang mga miyembro ng Void Sect ay hindi ang uri ng mga tao na sisire sa kanilang salita. Alam ni Thea kung gaano kalakas ang Void Sect. Maging sina Tobias at Lukjan ay natalo nila sa isang pag-atake. Bukod dito, ang mga nakatalo sa dalawa ay mga subordinate lamang ni Kosh. Siguradong mahirap pakitunguhan si Kosh. Siya ay walang alinlangan na isang 9th rank Grandmaster. Kung mag-away sila, baka walang kalaban-laban si Thomas. Pero, Thea, baka sa ekspresyon ni Thomas ang pag-aalinlangan. Aniya, malapit na ang iyong due date. Sa panahong ito, dapat kang magpahinga ng husto. Kosh said nonchalantly, You don't have to worry about that. Ang Void Sect ay mayroon ding mga midwife. Walang masamang mangyayari kay Thea sa Void Sect. Pagkasabi noon ay inilahad niya ang kanyang kamay bilang pagbati. Lumapit si Thea. Saka sila tumalikod at umalis. Thomas, bumalik ka at sabihin kay James na lalaban tayo sa Mount Bane sa Sol sa loob ng 1 linggo. Nakaalis na siya, pero naririnig pa rin ang boses niya. Maya-maya, lumapit si Sky. Nakatingin kay Thomas, nakangiti niyang sinabi, ito ay hindi inaasahan. Talagang nasaktan ni James ang mga miyembro ng Void Sect. Tumawa si Sky. Nahuli niya si Thea para pilitin si James na harapin ang Void Sect. Ngayong kinuha na ng Void Sect si Thea, naabot na niya ang kanyang layunin. Walang sabi-sabing binigyan ng malamig na tingin ni Thomas si Sky bago tumalikod at umalis kasama sina Tobias at Lukjan. Pagkaalis nila, tinanong ni Lukjan, Kamahalan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Itinuro ni Thomas, ang Void Sect ay masyadong makapangyarihan. Parami ng parami ang mga powerhouse na umuusbong. Nagiging masaya ito. Dapat kayong dalawa ay bumalik kaagad at kunin ang Dragon Essence. Sa pinakamaikling oras, makarating sa 9 na ranggo. Pupuntahan ko si James ng personal. Oo, sabay silang tumanggo. Tapos, umalis na sila. Si Sky naman ay nakatingin sa mga guho ng palasyo na may lungkot sa mukha. Bagamat basta-basta itong ginawa, domain pa rin niya iyon. Sumpa ka, Maxine. Naikuyong niya ang kanyang kamao. This time, natalo siya dahil nakinig siya kay Maxine. Idiniin niya ang kamay sa dibdib niya, baka sa mukha niya ang sakit. Bakit napakalakas ng prinsipe ng Orchid Mountain? Clack, clack, clack. Dinig na dinig ang tunog ng matataas na takong sa lupa. May lumapit na magandang babae. Inangat ni Sky ang ulo para tingnan at nakita si Maxine na naglalakad. Nagdilim ang kanyang mukha at malamig na nagtanong, naglakas loob ka pa ring magpakita. Tumingin si Maxine kay Sky, na nasugatan at sinabing, hindi ko inaasahan na lilito ang prinsipe ng Orchid Mountain. Hindi ko inaasahan na tatakbo rin si Tobias dito. Sa anumang kaso, wala na sa mga iyon ang mahalaga. Kinuha si Thea ng Void Sect. Siguradong pupuntahan siya ni James at ililigtas siya. Ngayon, kailangan lang nating umupo at mag-enjoy sa palabas. Huminga ng malalim si Sky. Pagtingin kay Maxine, tinanong niya, sabihin mo sa akin, saan nanggaling ang Void Sect? Bakit ang dami nilang magagaling na martial artists? Dalawa sa kanila ang nagpakita at natalo ang 2 Diyos ng digmaan ng Japire, ganoon din. Pareho silang 9th rank Grandmaster, pero natalo sila sa isang round. Mukhang natarante rin si Maxine. Paano ko malalaman iyon? Kung gusto mong malaman, pumunta at magtanong sa Omniscient Deity. Nagtatrabaho siya sa katalinuhan. Talagang alam niya ang kasaysayan ng Void Sect. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Sky. Saglit na nag-isip si Maxine at sinabing, sa ngayon, medyo magulo.
Ang sinaunang martial arts world ay nayanig ng Void Sect. Sa tingin ko hindi tayo dapat makisali ngayon. Sa halip, dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito para higit pang mapaunlad ang bansa. Tanong ni Sky, anong magandang plano ang nasa isip mo? Sinabi ni Maxine, ang Tacrieres ay kasalukuyang walang sapat na teritoryo. Kung ako sa iyo, papalawakan ko ang teritoryo ng bansa sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, ang mga kapitbahay ni Tacrieres ay lahat ng sa isang maliit na nayon sa bundok. Nitong mga nakaraang araw, si James ay nagmumuni-muni sa pag-iisa. Pagkatapos kumain ng mahiwagang prutas na naglalaman ng napakalaking dami ng Empyrean spiritual energy, obsessively niyang sinisipsip ang Empyrean spiritual energy. Ang kanyang tunay na enerhiya ay lumalakas ng ikalawa. Sa isang kisap mata, 5 araw na ang lumipas. 5 araw nang nagmumuni-muni si James sa pag-iisa. Pagkalipas ng 5 araw, nagpakita si Thomas sa maliit na nayon sa bundok. Pagdating niya, nakita niya si James na nakaupo sa courtyard na naka-lotus position, ang buo niyang katawan ay kumikinang sa makinang na liwanag na pumapalit sa pagitan ng itim at puti. Lalapit na sana siya kay James para ipaalam. Pinigilan siya ni Callan sa oras at sinabing, si James ay nasa closed-door meditation. Kung kailangan mo siyang kausapin, maghintay hanggang matapos ang kanyang pagmumuni-muni. Napatingin si Thomas kay Callan at sinabing, kailangan kong kausapin siya tungkol sa isang bagay na napakahalaga. Biglang namulat siya sa sobrang lakas ng aura ni James. Bulalas niya, bahagyang nagulat, sinisikap niyang makapasok sa ika-9 na ranggo. Tumanggaw si Callan at sinabing, Ma'am. Siya ay kumain ng isang mahiwagang prutas at nagmumuni-muni sa pag-iisa sa loob ng ilang araw. Medyo maliliit na bansa, madali silang kontrolin. Kung hindi, magpadala ng hukbo upang salakayin sila at sakupin ang ibang mga bansa sa pamamagitan ng puwersa. Bukod dyan, masyadong mahirap si Tacrieres. Pera ang kailangan para mapaunlad ito. Ang Tacrieres ay hindi pa nakapagtatag ng isang pera, kaya dapat itong magpakilala ng mga pera mula sa ibang mga bansa. Nagsimulang mag-suggest si Maxine kay Sky. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1832. Noon lang siya pinabayaan ni Thomas. Pagkatapos ng lahat, binigyan sila ng Void Sect ng 1 linggo. 1 araw lang ang inabot niya para makarating dito mula kay Tacrieres. May 6 na araw pa ang natitira. Mainam na maghintay pa ng ilang araw. Sa kasalukuyan, ang Empyrean spiritual energy sa mahiwagang prutas ay halos ganap na nasisipsip. Ang true energy ni James ay umabot sa bagong taas. Sa kanyang mundo, isang illusory skyward stairway ang namaterial sa harap ng kanyang mga mata. Umakyat siya sa skyward stairway, isang hakbang sa isang pagkakataon, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa skyward stairway's 9th stair. Nang lumitaw siya sa skyward stairway's 9th stair, agad siyang nagpakawala ng isang malakas na suntok. Boom! Habang nagkakadugtong ang suntok, isang nakakatakot na puwersa ang dumaan. Ang kulay abong barrier sa itaas ng skyward stairway's 9th stair ay agad na nabasag. Isang mahinang sinag ng maliwanag na liwanag ang sumilay mula sa kalangitan. Sa parehong oras, napansin ni na Thomas at Callan ang isang makinang na sinag ng liwanag na biglang bumagsak mula sa langit. Ang makinang na liwanag na ito ay ganap na bomb alert kay James, at ang kanyang aura ay sumikat sa pagkakataong ito. Ang brat na ito, talagang nakalusot siya. Pinanood ni Thomas ang nangyayari na may bakas ng saya sa mukha. Hindi niya akalain na si James ang unang miyembro ng pamilya Kayden na umabot sa ika-9 na ranggo. Matapos basagin ni James ang barrier ng skyward stairway's 9th stair, isang makinang na liwanag ang bumaba mula sa langit. Pakiramdam niya ay iba ang mundo. Matapos masira ni James ang hadlang, naramdaman niya ang walang hanggan ng Empyrean spiritual energy sa lupa at langit. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito. Dati, nararamdaman lang niya ang araw na nagiging gabi. Ngayon, kahit na araw pa, ramdam na niya ang walang hanggan na espiritual na enerhiya ng mundo. Huminga siya ng napakalalim gamit ang breathing method. Isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan kasama ng hangin, na nagpapalusog sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang pakiramdam na ito ay hindi kapani-paniwala. Hindi niya namalayan kung gaano kahanga-hanga ang ika-9 na ranggo hanggang sa maabot niya ito. Sa ngayon,
Naiintindihan ni James ang lakas ng omniscient deity, ang prinsipe ng Orchid Mountain, at ang iba pa. Matapos ang mga taon na nasa ika-9 na ranggo at pinagkadalubhasaan ang pamamaraan ng paglilinang, kahit na ang isang tao ay bihirang maglinang, ang kanilang tunay na enerhiya ay maaabot pa rin ang hindi maarok na taas. Sa sandaling ito, nararamdaman ni James ang lahat sa kanyang katawan, mula ulo hanggang paa. Kaya niyang tingnan ang loob ng sariling katawan. Kitang-kita pa niya ang pagdaloy ng kanyang dugo sa kanyang katawan, at kitang-kita niya ang pagpintig ng kanyang mga selula. Ang kanyang mga selula at dugo ay parehong puno ng sigla. Pakiramdam niya ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Phew! Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, naglalaman siya ng kanyang aura at binuksan ang kanyang mga mata. Pagmulat pa lang niya ay napansin niya si Thomas at Callan sa malapit. Tumayo siya at naglakad. Callan, Lolo, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1833. Patuloy ni Thomas, pumunta si Maxine sa akin at sinabi sa akin na sasalakayin ni Sky si Thea. Sa oras na sumugod ako sa villa ng mga kalahan, kinuha na si Thea. Nang magmadali akong pumunta sa Tacriores at lalabanan ko na sana si Sky, lumitaw ang prinsipe ng Orchid Mountain at tinalo si Sky. Natakot si Sky sa mga kahihinatnan, kaya nagpasya siyang pakawalan siya. Aalis din kami pagkatapos umalis ang prinsipe ng Orchid Mountain, ngunit nagpakita ang Void Sect. Si Kosh, ang senior na disipulo ng Void Sect, ay nagsabi na natalo mo ang isang Void Sect na disipulo, at sinabi na ito ay isang kahihiyan sa Void Sect. Kaya, dinala nila si Thea at gusto mong pumunta sa Mount Bane para makipag-away pagkatapos ng isang linggo. Nang marinig iyon, casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay. Agad na lumipad ang Primordial Dragon Blade mula sa hindi kalayuan. Hinawakan niya ang espada at aalis na sana. Agad siyang hinawakan ni Thomas at sinabing, hindi na kailangang mabalisa. Ilang araw pa ang laban. Paano ako hindi mag-aalala? With a face filled with worry, James said, malapit ng manganak si Thea. Kung may mangyari man sa kanya, ako. Gamit ang maliit na kaway ng kanyang kamay, pinutol ni Thomas si James at sinabing, gusto ka lang labanan ng Void Sect. Nangako sila na hindi nila mahihirapan si Thea at basta pagdating mo sa tamang oras para sa laban, hahayaan nila si Thea kahit ano pa ang kalalabasan nito. Nakahinga ng maluwag si James. Patuloy ni Thomas, kamakailan lamang, ang Void Sect ay umiikot sa paghamon at pagtalo sa maraming martial artist. Ang pinagmulan ng Void Sect ay isang misteryo pa rin. Sa tingin ko dapat kang pumunta sa Mount Jade ngayon at tanungin ang omniscient deity tungkol dito. Sinasabi na ang susi sa tagumpay ay kilalanin ang iyong kaaway at ang iyong sarili. Ang Mount Bane ba kung saan maglalaban kami ng Void Sect tulad ng ipinangako? Oo. Sige. Pupunta ako ngayon sa Mount Jade at tatanungin ang omniscient deity kung saan nanggaling ang Void Sect. Kapag nalaman ko ang higit patungkol sa kasaysayan ng Void Sect, dumiretso ako sa Mount Bane. Habang hawak ang Primordial Dragon Blade, tumalikod si James at umalis sa maliit na nayon sa bundok. Labis siyang nag-aalala kay Thea, kahit na sinabi ng Void Sect na hindi nila mahihirapan si Thea. Malapit ng manganak si Thea. Kung may mangyayari ngayon, habang buhay na siyang pinagmumultuhan ng panghihinayang. Makalipas ang isang araw, nagpakita si James sa pasukan ng Jade Sect. Sa harap ng pasukan, maraming mga alagad ang nagpapatrolya. Nang sumulpat si James ay nakuha na niya ang atensyon nila. Nang mapagtanto nila na siya si James, isang disipulo ng Jade Sect ang lumapit sa kanya at sinabing may magalang na mukha, kaya si Mr. Caden. Sinabi na sa amin ng omniscient deity na sa tuwing bibisita ka, maaari kang dumiretso sa likod ng bundok para hanapin siya. Natigilan si James. Nagtanong siya, alam ba ng Panginoong Omniscient na bibisita ako sa kanya? Sumagot ang disipulo ng Jade Sect, na hindi ko malalaman. Maraming salamat. Pumasok si James sa Jade Sect at dumiretso sa likod ng bundok ng Jade Sect. Sa likod ng bundok at sa harap ng isang bangin, ang omniscient deity ay nakaupo sa isang bato, nakasuot ng ganap na puti, na may isang talam ng damo sa pagitan ng kanyang mga labi. Nandito ka. Nang hindi man lang lumingon, naramdaman niya ang presensya ni James pagdating niya. Ma'am. Lumapit si James at umupo sa isang bato sa tabi ng omniscient deity. Sa pagkakataong ito,
Narito ako para magtanong sa iyo. Alam mo ang rules. Ang omniscient deity ay binigyan ng isang mabilis na sulyap si James, pagkatapos ay naramdaman kaagad na ang aura ni James ay iba sa dati. Hindi niya naiwasang magulat at napabulalas, and nakalusot ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1834. Noong unang lumitaw si James, hindi ito naramdaman ng omniscient deity. Ngayon, naramdaman na niya. Iba ang aura ni James kumpara noon. Sa ngayon, pigil ang aura niya. Tanging ang kanyang malambot na paghinga lamang ang maaaring makita, hindi ang pag-alon ng kanyang true energy. Sa isang iglap, napagtanto niyang nakalusot si James. Napatayo ang omniscient deity sa gulat. Napatitig siya kay James. Ma'am, marahang tumanggo si James. Huminga ng malalim ang omniscient deity. Ito ay masyadong mabilis. Mga 2 linggo na ang nakalipas, tinanong pa siya ni James tungkol sa ika-9 na ranggo. Hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng 2 linggo ay asenso siya sa ika-9 na ranggo. Sumagi sa isip niya ang sarili niyang paglalakbay sa ika-9 na ranggo. Nakakahiya naman. Gayunpaman, gumaan din ang loob niya, dahil si James lang ang sumunod sa kanya na nagkaroon. Nagawa ito sa kanyang sarili. Maging ito ay ang prinsipe ng Orchid Mountain o Sky, lahat sila ay kailangang umasa sa isang bagay. Iba pa para makarating sa ika-9 na ranggo. Sa kabila ng pagkakaroon ng kapangyarihan ng ika-9 na ranggo, aabutin ito sa kanila ng napakahabang panahon upang maabot ang tunay na ika-9 na ranggo. Matapos ang kanyang pagkabigla, umupo muli ang omniscient deity. Akala ko lumapit ka sa akin. Oras na ito upang magtanong tungkol sa paraan ng paglilinang. Ngayong nakapasok ka na sa ika-9 rank, parang na-master mo na yan. Ano ang nagdala sa iyo dito upang makita ako nito? Oras, gusto kong malaman ang tungkol sa Void Sect. Nang marinig iyon ng omniscient deity, naging solemn na ang kanyang mukha. The Void Sect, ungon niya, inulit ang 3 salitang ito. Sinabi ni James, nabuhay ka ng mahigit 2,000 taon, Panginoong Omniscient. Sigurado ako. Narinig mo na sila at marami kang alam tungkol sa kanila. Sa kasalukuyan, ang Void Sect ay patuloy. Paghahaman sa mga martial artist sa Sol. Ang karamihan sa mga martial artist ni Sol ay natalo. Bukod doon, inagaw ng Void Sect ang aking asawa at hiniling na labanan ko sila. Mount Bane. Ang omniscient deity ay nagtrabaho sa katalinuhan. Hindi na kailangang sabihin, alam niya ang tungkol dito. Ang panahon, kumalat na ang balita ng pangyayaring ito. Alam ng mga martial artists sa buong mundo. Nakinuha ng Void Sect si Thea at lalabanan si James sa Mount Bane. Pagkatapos ng ilang pag-ungol, ang omniscient deity ay huminga ng malalim at ay nagsabi, sa una, dahil sa kawalan mo ng lakas, hindi ka kwalipikadong malaman ang mga bagay na ito. Dahil tumawid ka na ngayon sa ika-9 na ranggo, at nagawa mo na rin ito sa iyong sarili. Pagsisikap, ibabahagi ko sa iyo ang ilang mga sikreto. Napabuntong hininga si James sa paghihintay. Dati, sinabihan siya ng omniscient. Ang Diyos na pamilyar sa kanya ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Sinabi ng omniscient deity, ang mundong ito, ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Sa tingin mo ba ang ika-9 na ranggo ang dulo ng martial arts? Kung sasabihin ko sa iyo ngayon na simula pa lang, magugulat ka na ba? Sa simula lang, nagulat si James. Siguradong nabigla siya. Sa katunayan, naniniwala siya na ang ika-9 na ranggo ay ang dulo ng martial arts dahil ang ika-9 na ranggo ay masyadong makapangyarihan. Sa ngayon, sinasabi sa kanya ng omniscient deity na ito ay simula pa lamang. Paanong hindi siya magugulat? Paanong hindi siya maguguluhan? Ma'am, ito ay simula pa lamang. Sinabi ng omniscient deity, ang mundo ay isang mundo na nabuklod. Ang ibabaw ng Earth ay malawak, ngunit sa ilang kadahilanan, ito ay natatakpan. Ang Earth na pamilyar sa iyo ay ang isa pagkatapos itong mabuklod. Seliado, baka sa mukha ni James ang pagtataka. Actually, wala rin akong masyadong alam tungkol dito. Ang omniscient deity ay nagsuot ng casual na ekspresyon. Narinig ko rin sa teacher ko. At hindi tagalupa ang aking guro. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1835. Hindi isang makalupa. Nagulat na naman si James. Actually, sila.
Uri ng. Natigilan si James. Ano ang kahulugan ng hindi isang makalupa, ngunit isang uri ng isang makalupa? Ang aking guro ay mula sa Sealed Realm. Dahan-dahan, nagsimulang magsalita ang omniscient deity at nagbunyag ng isang lihim. Huminga ng malalim si James, pinilit ang sarili na manatiling kalmado, at nagtanong, ano ang Sealed Realm? Sinabi ng omniscient deity, hindi ko rin alam ang tungkol dito. Noon, sinabi sa akin ng aking guro na ang Sealed Realm ay, mahigpit na pagsasalita, sa Earth. Gayunpaman, ang espasyo nito ay na-sealed, at hindi kami makapasok. Nang aalis ang aking guro, sinabi nila na wala pang 1,000 taon, ang Sealed Realm ay ilalabas. Kapag nasira ang selyo, ang mga martial artist mula sa Sealed Realm ay maaaring lumitaw sa Earth. Sa oras na iyon, ang Earth ay makakaranas ng nakakagulat at makabuluhang pagbabago. Kung ano ang mangyayari sa huli, hindi rin ako sigurado. Kung gayon, ano ang tungkol sa Void Sect? Pansamantalang nagtanong si James, ang Void Sect ba ay nagmula sa Sealed Realm? Marahan na tumango ang omniscient deity at sinabing, malamang. Dahil halos 2,000 taon na akong naninirahan sa Earth, alam ko ang halos lahat ng nangyayari sa Earth. Kahit nung Prince of Orchid. Ginawa ni Mountain ang pagkamatay niya noon, hindi niya ako kayang lokohin. Gayunpaman, wala akong narinig tungkol sa Void Sect. Ito ay talagang lumitaw ng wala saan. Isa lang ang paliwanag, at iyon ay ang Void Sect na nagmula sa Sealed Realm. Sa ngayon, medyo naguguluhan pa rin si James. Lord Omniscient, ano ba talaga ang ibig sabihin nitong tinatawag na Sealed Realm? Matapos itong pag-isipan, ang omniscient deity ay naglabas ng isang sheet ng puting papel. Pagkatapos ay dinurog niya ito at pinagulong sa isang bola. Napatingin si James na may pagkalito sa mukha. Kaagad pagkatapos, inilatag ng omniscient deity ang puting papel. Ito ay katulad ng piraso ng papel na ito. Kapag pinagsama, ito ang ating mundo. Nakatago talaga ang loob. Kapag nabuksan ito, ilalabas ang panloob na espasyo nito. Siyempre, ito ay isang pagkakatulad lamang. Wala akong masyadong alam sa mga detalye. Hindi talaga maintindihan ni James. Nagpatuloy ang omniscient deity, kung ang Void Sect ay talagang mula sa Sealed Realm, ibig sabihin ay nagbubukas na ang Sealed Realm at may mga lumitaw na martial artists. Nag-iwan sa akin ng mensahe ang aking guro noong panahong iyon, na nagsasabing kung hangin na ang selyo, dapat kong tipunin ang 4 na selyo sa lalong madaling panahon. Si James ay matamang nakikinig. Nang marinig niya ito, kailangan niyang itanong, anong 4 na tatak? Ipinaliwanag ng omniscient deity, ayon sa aking guro, sila ay mula sa maraming taon na ang nakararaan. Ang selyo ay mailalabas lamang ng maayos kapag ang lahat ng 4 na selyo ay natipon na. Kapag nangyari iyon, ang Earth ay sasailalim sa isang kahangahangang pagbabago. Kapag na-release ang seal, ang selyadong spiritual energy, o primordial energy, ay ganap na ilalabas. Ang Earth ay mapupuno ng buhay. Pagkatapos mong maabot ang 9 na ranggo, naramdaman mo ba ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa lupa at langit? Oo. Naramdaman ko, sabi ni James, hindi ko ito nararamdaman noon, maliban kung ang mga araw ay lumilipat sa gabi. Hindi ba't dahil naabot ko na ang 9 na ranggo kaya ko itong nararamdaman? Hindi, itinuwid ng omniscient deity, hindi dahil doon. Ang Empyrean spiritual energy ay lumitaw lamang pagkatapos lumitaw ang Void Sect. Sinusuportahan nito ang aking teorya na ang Void Sect ay nagmula sa Sealed Realm. Ang selyo ng Earth ay humihina na. Phew, huminga ng malalim si James. Masyadong hindi maarak ang sinabi ng omniscient deity. At ang Mount Bane ay eksakto kung saan matatagpuan ang selyo. Nagsimula muli ang omniscient deity. Bundok Bane. Nagulat si James. Tumango ang omniscient deity. Ma'am, sa Mount Bane. Bago umalis ang aking guro, sinabi nila sa akin na sa sandaling magsimulang kumalas ang selyo, dapat kong tipunin ang 4 na tatak, magtungo sa Bundok Bane, at ganap na buksan ang selyo. Ito ay parehong sakuna at isang pagpapala para sa sangkatauhan. Anong ibig mong sabihin? Kapag na-release ang seal, ilalabas ang Empyrean spiritual energy. Magbabago ang lahat, maging ang wildlife ay sasailalim sa mga mutasayon at magiging napakalakas. Isa itong sakuna para sa mga tao, na nasa tuktok ng food chain.
Kasabay nito, ito rin ay isang pagpapala para sa mga tao. Dahil ang iba't ibang mga halaman ay mutate, isang malaking halaga ng prutas na naglalaman ng Empyrean. Lilito ang espiritual na enerhiya. Kapag kinain sila ng mga tao, ang kanilang lakas ay tataas ng husto. Kaya iyon ang dahilan. Naiintindihan na ni James ngayon. Ang maliit na misteryosong halaman na nakita niya kanina ay isinilang bilang resulta ng mga pagbabago sa mundo. Sa pagkakataong iyon, maswerte siya na nakuha ang maliit na halaman na naglalaman ng espiritual na enerhiya bago nagsimulang magbago ng buo ang mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1836. Bumisita si James sa Omniscient Deity upang makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa Void Sect. Hindi niya inaasahan na ang Omniscient Deity ay magbubunyag ng mga sikretong ito sa kanya. Ang pagbawi ng espiritual na enerhiya, ang matinding pagbabago sa mundo, lahat ng ito ay lampas sa kung ano ang maaari niyang isipin. Gayunpaman, ngayong tumawid na siya sa ika-9 na ranggo at nakikipag-ugnayan sa Empyrean spiritual energy, nagawa niyang tanggapin ang mga ito. Maging ang mga nilalang na tulad ng mga dragon ay lumitaw. Ano pa ba ang hindi niya matanggap? Nagpatuloy ang Omniscient Deity, ang 4 na tatak. Sa mga taong ito, 3 sa kanila ang nakolekta ko. May isa pang seal na mapupuntahan. Habang sinasabi niya ito, kinuha niya ang 3 tatak at ibinigay kay James. Nagulat si James at sinabing, "Bakit mo binibigay sa akin? Kunan mo sila." Okay. Kinuha sila ni James at pinagmasdan sila sa kanyang mga kamay. 3 seal, 3 magkakaibang kulay. Ang mga selyo ay payak, tulad ng karaniwang mga selyo. Sinuri sila ni James saglit ngunit wala siyang nakitang kapansin-pansin. Sinabi ng Omniscient Deity, ang huling selyo ay nasa kamay ng prinsipe ng bundok ng Orchid. Ito talaga ang Imperial Jade Seal na nasa kanya. Matapos tipunin ang 4 na selyo, dalhin sila sa Mount Bane, hanapin ang 4 na panig na diagram, ilagay ang mga ito sa loob nito, at ang selyo ay ganap na mabitawan. Talaga bang ilalabas natin ang selyo? Mukhang nag-aalangan si James. Sinabi ng Omniscient Deity na pagkatapos mabuksan ang selyo, ang mundo ay dadaan sa mga makabuluhang pagbabago. Kung ano ang mangyayari sa huli, maging siya ay hindi sigurado doon. Sa kabilang banda, sinabi rin niya na maaaring ito ay isang kalamidad para sa sangkatauhan. Dapat ilabas ito. Ang mukha ng Omniscient Deity ay solemn. Sabi niya, sapagkat ang mga tao ay magkakaroon ng kalamangan. Hindi man ito mailabas, unti-unting manghihina ang selyo. Sa 100 taon, ang selyo ay ganap na masisira. Ang hitsura ng Void Sect ay nagpapatunay nito. Kung tama ang assumption ko, malamang hinahanap din nila yung 4 na seal. Gusto nilang ganap na ilabas ang selyo at magkaroon ng makabuluhang panimula. James: Oo, Panginoong Omniscient, nakikinig ako. Ang Omniscient Deity ay seryosong nagsabi, kapag ang selyo ay inilabas, ang Earth ay tiyak na magbabago. Kung ang mga tao ay makakaligtas sa huling panahon ay matutukoy ng kasalukuyang henerasyon ng mga sinaunang martial artist. Ang pananim na ito ng mga sinaunang martial artist ay ang pinuno ng sangkatauhan. Sa hinaharap, ang sangkatauhan ay ganap na umaasa sa grupong ito ng mga tao. Kailangan nilang labanan ang mga dayuhan, mutated beast, at ang malupit na kapaligiran ng mundo. Kung sila ay matalo, lahat ng tao ay mawawala sa Earth. Naiintindihan mo ba? Ang Omniscient Deity ay time na nagsasalita. Napakamot ng ulo si James at sinabing, hindi naman ganoon kaseryoso, di ba? Hindi. Itinama ng Omniscient Deity, ito ay magiging mas seryoso kaysa doon. Tumingin siya kay James at mariing sinabi, "You have great potential." Ngayon, naabot mo na ang 9 na ranggo, kung paanong ang mundo ay malapit ng makaranas ng malaking pagbabago. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Sa huling panahon, ang pagkuha sa kontrol ng mga teritoryo ang magiging pinakamahalagang bagay. Sa ngayon, ang iyong mga salita ang pinakamabigat sa Sol. Magtayo ng mga pader ng lungsod at magtatag ng mga kuta. Lahat ng ito ay kailangan. Sa hinaharap, maraming mabangis na hayop ang lilito. Sa kasalukuyan, ang karamihan sa mga tao ay mga ordinaryong tao. Kailangan kanilang umakyat. Sa mga nakalipas na taon, hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ni James ang labas ng mundo.
Matagal na siyang tumigil sa pagiging Dragon King ng Sol. Ang bigat ng responsibilidad na ibinabato ngayon ng omniscient deity sa kanya ay medyo nakaramdam siya ng pagkahilo. Tumingin siya sa omniscient deity at nagtanong, ano ang kailangan mong gawin ko? Sinabi ng omniscient deity, sa hinaharap, ang pagkain ay napakahalaga. Ang kailangan mong gawin ngayon ay kunin ang kontrol sa Sol sa pinakamaikling panahon, gamitin ang capital bilang iyong base ng mga operasyon, at magtayo ng mga kuta, moats, at mga pader ng lungsod. Aside from that, mag-reserve ka ng pagkain. Masyadong maraming tao. Wala kaming oras para isaalang-alang ang lahat. Mainam na siguraduhing ligtas si Sol. Hanggat ang mga Solin ay mabubuhay sa huling panahon, ang sangkatauhan ay maaaring umunlad. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagpakawala ng buntong hininga ang omniscient deity. Inatago ko ang mga bagay na ito sa aking puso sa loob ng maraming taon. Sa loob ng napakaraming taon, hiniling ko na magkaroon ng tunay na maabot ang ika-9 na ranggo, upang makabahagi sila ng kaunti sa aking pasanin. Bigla kang sumulpat. Sa tulong mo, mas mababa ang pressure ko. Ang omniscient deity ay nagsalita ng husto. Nagsalita siya ng ilang bagay tungkol sa katapusan ng panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1837. Napag-usapan nila kung ano ang dapat gawin ngayon. Kung nagtagal ka para maabot ang ika-9 na ranggo, kailangan kong gumawa ng paraan para nakawin ang selyo mula sa prinsipe ng Orchid Mountain at ilabas ang selyo. Pagkatapos mailabas ang selyo, mabilis ko na sanang kukunin si Sol at sisiguraduhin ang kaligtasan ng mga Solin. Ngayong naabot mo na ang ika-9 na ranggo, walang pagmamadali upang buksan ang selyo. Patatagin muna natin si Sol. Sige, naiintindihan ko. Tumanggo si James. Hindi niya akalaing nagbibiro ang omniscient deity. Batay sa maliit na misteryosong halaman na kanyang nakuha, natitiyak na niya na ang omniscient deity ay nagsasabi ng totoo. Mga hindi kilalang tao, hindi kilalang mabangis na hayop, hindi kilalang mundo, ungol ni James. Sa kasalukuyan, medyo nasasabik din siya tungkol dito. Inaasahan niya ang pagbubukas ng selyo at pakikipaglaban sa marami pang makapangyarihang martial artist. Gayunpaman, si Thea pa rin ang pinakamahalaga ngayon. Dapat muna siyang magtungo sa Mount Bane, makipaglaban sa martial artist mula sa Void Sect, at matuto patungkol sa panloob na gawain ng Void Sect. Ibinalik ni James ang 3 selyo sa omniscient deity at sinabing, hawakan mo muna itong 3 tatak, Panginoong Omniscient. Pagkatapos kong iligtas si Thea, pupunta ako sa Prince of Orchid Mountain at hihilingin sa kanya ang Imperial Jade Seal na nasa kanya. Muli silang inalis ng omniscient deity. Hindi na nagtagal si James at nagmamadaling umalis sa Mount Jade. Pagkaalis niya, tumayo ang omniscient deity na may solemn na ekspresyon sa kanyang mukha. 4 na banal na hayop, 4 na kalamidad. Hindi pa dumarating ang 4 na kalamidad. Kahit natipunin ang lahat ng 4 na selyo, hindi mabubuksan ang selyo. Ang 4 na kalamidad, ano ba talaga ang mga ito? Ang ekspresyon ng omniscient deity ay seryoso. Marami na siyang sinabi kay James, ngunit may mga bagay pa rin siyang hindi pa dapat sabihin. Ang 4 na banal na hayop ay nagmula sa Sealed Realm at magdudulot ng 4 na kalamidad. Bawat isa sa 4 na banal na hayop ay magdudulot ng kapahamakan. Ang Espiritu Pagong at ang Dragon ay patay na sa oras na ito. Gayunpaman, ang mga kalamidad ay hindi pa lumitaw. Noong una, inisip niya na ang Spirit Turtle ang magsasanhi kay Thea ng energy deviation, at si Thea ay magiging isa sa mga kalamidad. Gayunpaman, hindi pa nagdulot ng labis na patayan si Thea. Sa makatuwid, mali ang kanyang palagay. Huminga siya ng malalim at inalis iyon sa kanyang isipan. Dahil ang Empyrean spiritual energy ay bumalik na at ang Void Sect mula sa Sealed Realm ay lumitaw, malinaw na ang 4 na kalamidad ay papalapit na. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay, matyaga. Pagkaalis ni James sa Mount Jade, tinahak niya ang daan patungo sa Mount Bane nang walang tigil. Ang Mount Bane ay matatagpuan sa hangganan ng Sol at Malgudi. Isa itong bulubundukin na may taas na mahigit 7,000 metro. Ang tuktok ng bundok ay natatakpan ng nyebe sa buong taon. Pagkaraan ng 2 araw, nagpakita si James sa paanan ng Mount Bane. Nandito siya. Nandito na si James. Sa wakas nagpakita na rin siya.
Tuwang-tuwa ako sa laban ni James at ng mga martial artist ng Void Sect. Sa di kalayuan, maraming tao ang nagkukumpulan. Bennett mula sa pamilya Kaidan. Donovan mula sa pamilya Blythe. Spirit Master mula sa Heaven and Earth Sect. Master Maha mula sa Sylvan Sect. Sina Simon, Jackson, at Delaney mula sa Mount Thunder Sect. Callan, Thomas, ang unang Blood Emperor, Sky. Thunder King mula sa kaharian ng Merania, Zekiel mula sa Polaris Sect, at iba pa. Halos lahat ng kilalang martial artist sa mundo ay dumalo. Nakatutok ang tingin ng lahat kay James. Nang makita ni James na napakaraming tao, natigilan siya, ngunit hindi nagtagal ay lumakad siya para salubungin sila ng nakangiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1838, James, sa wakas nandito ka na. Si Callan ang unang lumapit sa kanya. Binati niya ito at tinanong, "Oh, right. Pumunta ka sa Mount Jade para tanungin ang omniscient deity tungkol sa pinagmulan ng Void Sect. May nakuha ka bang sagot?" Naging seryoso ang ekspresyon ni James. Talagang nakakuha siya ng mga sagot. Gayunpaman, ang pinagmulan ng Void Sect ay masyadong komplikado. Kung ibinunyag niya ito, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Kung hindi, hindi ito itatago ng omniscient deity ng napakatagal. May natutunan ako tungkol dito, ngunit hindi pa rin ako sigurado. Ano ang kanilang pinagmulan? Napukaw ang interes ni Callan. Napatingin silang lahat kay James. Nakangiting sabi ni James, "Actually, there's nothing much about it. Isa lamang itong sekta na nanatiling nakatago sa loob ng maraming taon. Mahigit 2,000 taon na sila at palaging mababa ang profile. Matapos patayin ang dragon at maraming makapangyarihang martial artist ang lumitaw, nagkaroon ng Void Sect." Walang ingat na ginawa si James. Kahit na nagtiwala siya sa omniscient deity, ang mga bagay na ito ay hindi napatunayan. Binalak niyang imbestigahan muna ang panloob na gawain ng Void Sect. Kapag natiyak na niya, sasangguni siya sa iba. Umakyat siya sa bundok, at ang iba ay sumunod sa likuran. Ang Mount Bane ay isang pangunahing hanay ng bundok. Walang nakatira doon. Maraming halaman sa daan at halos walang daanan. Gayunpaman, sa isang bihasang martial artist, ito ay wala. Umakyat si James sa bundok sa napakabilis na bilis. Pagkaraan ng ilang sandali ay may nakita siyang mga gusali. Sila ay napakatipikal at gawa sa kahoy. Sa sandaling lumitaw si James, nakuha niya ang atensyon ng Void Sect. Ang ilang mga disipulo ng Void Sect ay agad na lumitaw at hamarang sa kanyang dinadaanan. "Hindi pa oras para sa laban, James. Hindi ka makakaakyat ng bundok." Sa kalmadong ekspresyon, tiningnan ni James ang ilang mga disipulo ng Void Sect na nakatayo sa kanyang landas at sinabing, "Gusto ko lang masigurado na ligtas si Thea ngayon. Maghintay ka rito. Gagawa ako ng report." Pagkatapos sabihin iyon, ang isa sa mga disipulo ng Void Sect ay tumalikod upang umalis at naglakad patungo sa gusali sa likuran nila. Samantala, sa likod ng gusali, kasama ni Kosh ang isang matanda. Ang matanda ay nakasuot ng kulay abong balabal at mahaba ang buhok. Napakatanda na niya, may puting balbas at kulubat sa mukha. "Sir," si Kosh, na nakasuot ng gininto ang balabal at may mahabang pilak na buhok, ay tumingin sa matanda na may magalang na mukha. "Totoo ba na pagkatapos matipon ang 4 na selyo, ang selyo ay mabubuksan ng mas maaga?" "Ma'am, totoo naman." Tumanggo ang matanda. Ang 4 na tatak ay mula pa noong unang panahon. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, may gumamit ng 4 na selyo upang buksan ang selyo sa pamamagitan ng puwersa at pumasok sa Sealed Realm. Iyon ang naging dahilan ng pagluwag ng Sealed Realm. "Gaano katagal bago masira ang selyo ng walang 4 na selyo?" tanong ni Kosh. Nagmuni-muni sandali ang elder at sinabing, "Higit sa lahat, 1,000 taon. Hindi bababa sa 100 taon." Tumingin siya kay Kosh at sinabing, "Ito ay isang pagkakataon para sa Void Sect. Dapat nating mahanap ang 4 na selyo at buksan ang selyo sa lalong madaling panahon upang samantalahin ang pagkakataon at makapagsimula. Pagkatapos, sa hinaharap, magagawa nating tumayo sa tuktok ng pyramid." Gayunpaman, nag-iikot din kami sa paghahamon ng mga sinaunang martial artist mula sa Earth kamakailan. Ang mga sinaunang martial artist ng Earth ay medyo mahina. Wala ring gumagamit ng 4 na selyo.
Hindi pa nga kami sigurado kung sino ang may 4 na seal ngayon. Mukhang naguguluhan si Kosh. Ayon sa pagkaunawa ng Voidsec, maaaring buksan ng 4 na selyo ang selyo. Bukod pa riyan, ang 4 na selyo ay nakakatakot ding mga sandata. Ang bawat selyo ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Gayunpaman, tanging ang mga martial artist na nasa ika-9 na ranggo o mas mataas ang maaaring gumamit ng 4 na seal. Sa ngayon, ayon sa pagkaunawa ng Voidsec, sa Sol at maging sa buong Earth, iilan lang ang mga tao ang nakarating sa ika-9 na ranggo. Hinamon na ngayon ng Voidsec ang mga martial artist mula sa buong mundo. Tanging ang prinsipe ng Orchid Mountain, ang Omniscient Deity, at ang mga 9th rank Grandmaster ng Blood Race ang hindi pa maamon. Kung ang 4 na selyo ay talagang nasa Earth, halos tiyak na nasa kamay sila ng isa sa mga taong ito. Pagkatapos, isang alagad ang lumapit at lumuhad sa isang tuhod. Sir, Mr. Wasim, dumating na si James. Pinigilan namin siya sa labas, pero gusto niyang masigurado na ligtas si Thea. Matapos marinig iyon, lumingon si Kosh at tumingin sa taong nakaluhod sa lupa at sinabing, "Sige, naiintindihan ko. Hayaan mo na si Thea sa labas." Ang oras ng laban ay nananatiling pareho. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1839. Oo, tumalikod ang alagad at umalis. Sa huli ay sinabi ni Kosh, "Sir, si James lang ang nakatalo sa isang Voidsec na disipulo. Bago hanapin ang 4 na seal, gusto naming kontrolin ang Earth. Dapat nating itatag ang ating reputasyon." Dinala ko ang asawa ni James sa Mount Bane para pilitin si James na magpakita ng sarili. Hindi sila handang respetuhin at sundan tayo hanggang sa lantaran at tapat nating talunin si James at ang bawat martial artist sa Earth. Ma'am, tumango ang matanda at sinabing, "Nagtitiwala ako sa iyong mga kakayahan. Bibigyan kita ng 10 taon ng oras. Hanapin ang 4 na selyo. Kasabay nito, ganap na kontrolin ang Earth. Kapag ang Earth ay ganap na pinag-isa, ito na ang oras para buksan ang selyo." Pagkasabi nun ay tumayo na siya. May bakas ng katakawan sa kanyang ekspresyon. Sa hinaharap, ang mundo ay kabilang sa Voidsec. Ang magbukas ng selyo ay makakakuha ng pagpapala ng mundo at isang magandang pagkakataon. Kosh, malaki ang pag-asa ko sa'yo. Hanggat nakolekta mo ang 4 na selyo at binubuksan ang selyo, matatanggap mo kaagad ang pagpapala ng lupa at langit at mabilis na lalago. Salamat, sir. Ang ekspresyon ni Kosh ay parehong madamdamin. Alam niya ang tungkol sa selyo. Ang lupa ay tinatakan noong sinaunang panahon. Ang tinatakan ay ang espasyo ng Earth. Sa loob ng selyo ay ang Empyrean Spiritual Energy, ang primordial energy ng Earth. Kapag nabuksan ang selyo, ang Empyrean Spiritual Energy ay sesabog at kumakalat mula sa Mount Bane hanggang sa buong Earth. Ang taong nagbukas ng selyo ay tatanggap ng regalo mula sa mundo. Wala nang maraming oras na natitira. Nalungkot ang matanda, kumalat na ang balita tungkol sa pagkalas ng selyo ng Earth. Kailangan nating mabilis na mahanap ang 4 na selyo at buksan ang selyo bago dumating ang ibang mga lahi. Kung hindi, ibang tao ang sisamantala sa ating pagkakataon. Oo, sir, bilisan ko ang takbo. Sige, pwede ka nang umalis. Oo, tumalikod na si Kosh at umalis. Samantala, sa Mount Bane, sa labas ng ilang kahoy na bahay. Naghihintay si James. Sa likod niya ay ang pinakamalakas na martial artist sa Earth. Nandito silang lahat para saksihan ang excitement. Aside from that, they were hoping na matatalo ni James ang martial artist mula sa Voidsec. Makalipas ang ilang sandali, maraming tao ang lumitaw. Ang ilang mga disipulo ng Voidsec ay lumalapit kasama ang isang magandang, buntis na babae. James. Lumapit si Thea at napansin niya si James na nagniningning ang mukha. Matagal ding humakbang pasulong si James at hinawakan ang mga kamay ni Thea. With a concerned face, he asked, "Thea, may nangyari ba sa iyo?" "Bakit posibleng mangyari?" Nakangiting sabi ni Thea. With a contrite expression, James said, "I'm sorry. Hindi ako nanatili sa tabi mo, kaya ikaw." Pinigilan siya ni Thea sa oras at pinutol, sinabing, "Sabi ko ayos lang ako." Maayos naman si Thea. At gamaan ang pakiramdam ni James. Si Thea, gayunpaman, ay nagsisimula ng mabalisa. "Honey,
Lalaban ka ba talaga sa Void Sect? Ma'am. Tumango si James at sinabing, there's a lot of things you don't know. Sa ngayon, dapat ka munang bumalik sa Kensington. Pagkatapos kong labanan ang Void Sect, babalik ako sa iyo at sasabihin ko sa iyo ang ilang mga bagay na natutunan ko ng detalyado. Ano ito? Hindi mo ba masasabi sa akin ngayon? Hindi ko kaya, umiling si James. Ang mga bagay na ito ay masyadong kakaiba. Kung ngayon pa lang niya ito pinag-uusapan, magkakagulo at malamang na magulo ang mundo. Dapat ay lubusan siyang maghanda para dito. Kahit papaano, dapat niyang tiyakin na hindi magulo si Sol bago ang katapusan ng panahon. Dapat niyang tiyakin ang kaligtasan ni Solin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1840. Gusto ni James na bumalik muna si Thea sa Kensington dahil masyadong delikado dito. Gayunpaman, ayaw nang bumalik ni Thea. Hihintayin kita, honey. Kapag natalo mo na ang mga tao mula sa Void Sect, babalik ako sa Kensington kasama ka. Matapos itong pag-isipan, nagpa siya si James na dahil narito siya para bantayan si Thea, ayos lang na manatili siya. Sige, kasunod noon, naghintay si James doon ng ilang araw. Di nagtagal, araw na ng laban. Gaya ng ipinangako, magaganap ngayon ang laban ni James at ng Void Sect. Madaling araw noon, nakaupo si James sa posisyong lotus sa tuktok ng bundok ng Mount Bane. Sinisipsip niya ang Empyrean spiritual energy at ginagawa itong sarili niyang true energy. Nitong mga nakaraang araw, marami pang martial artist ang dumating sa Mount Bane. Ang kabuuang bilang ng mga tao, parehong bata at matanda, ay humigit kumulang 10,000. Ang 10,000 tao na ito ay ang pundasyon ng kasalukuyang sinaunang martial arts world. Ang araw ay unti-unting sumisikat. Huminto si James sa pagtatanim at tumayo mula sa lupa. Sa di kalayuan, may ilang simpleng kahoy na gusali. Sa sandaling iyon, 100 mga tao ang lumitaw sa harap ng mga kahoy na bahay. Nitong mga nakaraang araw, nalaman din ni James na wala masyadong disciples ng Void Sect. Sa kabuuan, wala pang 20 tao. Gayunpaman, ang 20 taong ito ay napakalakas. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa 9th stair ng Skyward Stairway. Mayroong kahit isang bilang ng mga tao na pumasok sa ranggo ng Half-Saint. Tungkol naman sa ika-9 na ranggo, kaunti lang ang alam ni James tungkol doon. Ang tanging bagay na maaari niyang tiyakin ay si Kosh ay isang 9th rank Grandmaster. Whoosh! Sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng marami, isang lalaking may mahabang pilak na buhok at nakasuot ng gintong balabal ay lumukso at lumitaw sa gitna ng hangin sa harap ng kahoy na bahay. Lumipad siya sa himpapawid at tumingin kay James, na nasa tuktok ng bundok sa unahan. Napatingin din si James sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakikita ni James ang paghamak sa mga mata ni Kosh. Walang pakialam si Kosh sa kanya. James. Nagsimulang magsalita si Kosh, umaalingaw-ngaw ang boses sa buong lugar. Sa panahong ito, hinamon ng Void Sect ang mga sinaunang martial artist sa buong mundo. Maliban sa ilang 9th rank Grandmaster na hindi hinamon, halos lahat ng sinaunang martial artist sa mundo ay natalo. Ikaw lang ang taong nakatalo sa isang Void Sect na disipulo. Inimbitahan kita na makipaglaban sa Mount Bane dahil gusto kong ipaalam sa iyo na ang pinakamakapangyarihang sekta sa mundong ito ay ang Void Sect. Bago natin simulan ang laban, hayaan mo akong linawin ang ilang mga bagay. Una, hindi ito tipikal na laban. Isa itong deathmatch. Sa panahon ng laban, papatayin mo ako o papatayin kita. Bukod dyan, maaari kang umamin ng pagkatalo. Pagkatapos mong aminin ang iyong pagkatalo, ikaw ay magiging aking lingkod at gagawin ang aking utos. Umalingaw-ngaw mula sa langit ang boses ni Kosh, umaalingaw-ngaw sa pandinig ng maraming martial artist. Nakakadiri, biglang nagbago ang ekspresyon ni Thea. She snapped, bakit ganito ang taong ito? Hindi ito ang sinabi niya noon. Sakto namang hinawakan ni Thomas si Thea at sinubukan siyang hikayatin, Thea, manatiling kalmado. Posibleng hindi matalo si James. Pero Sir Caden, ito ang Void Sect. Baka sa mukha ni Thea ang pag-aalala. Humakbang din si Callan at sinabing, naniniwala din ako kay James. Baka hindi siya matalo. Nagsimula na ring mag-discuss ang ibang martial artists. Ang taong ito ni Kosh ay ang senior na disipulo ng Void Sect.
Ang iba pang mga disipulo ng Void Sect ay napakalakas na. Bilang matataas na disipulo, dapat ay napakalakas niya. Kung tama ang hula ko, si Kosh ay isang 9th rank Grandmaster. Sa ganoong pagtitiwala, dapat siya ay nasa ika-9 na ranggo. I wonder kung gaano kalakas si James ngayon. Patuloy kang manood at malalaman mo. Ilang tao ang nagsimulang mag-usap. Sa malayo, sa lugar ang Mount Thunder Sect ay. Sa kasalukuyan, ang pinuno ng Mount Thunder Sect ay si Simon. Grand Patriarch, sa tingin mo mananalo si James? Tanong ni Delaney, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Bahagyang umiling si Simon at sinabing, hindi ako sigurado. Gayunpaman, dahil naglakas loob si James na magpakita, tiyak na tiwala siya sa kanyang mga kakayahan. Pagpasensyahan na natin at patuloy na manood. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1841. Kumunat ang noo ni James matapos marinig ang sinabi ni Kosh. Akala niya ay ordinaryong tunggalian lang ito kung saan nagdesisyon sila ng isang mananalo. Hindi niya inaasahan na ito ay laban hanggang kamatayan. Lumutang si Kosh sa himpapawid, at ang kanyang mahabang pilak na buhok ay damaloy sa hangin. Siya ay isang gwapong lalaki na may natatanging tampok ng mukha. Bakas sa mukha niya ang mapang-akit na ngisi. Natalo ni James si Damian, at nagdala ito ng kahihiyan sa Void Sect. Ang Void Sect ay nagmula sa Sealed Realm. Kahit sa loob ng Sealed Realm, sila ay itinuturing na isang makapangyarihang sekta at may hawak na kapangyarihan na maihahambing sa isang banal na lugar. Para sa kanila, ang Earth ay walang iba kundi isang tigang na lugar na walang espiritual na enerhiya. Ang katotohanan na ang isang disipulo ng Void Sect ay natalo sa isang martial artist mula sa Earth ay magpapatawa sa kanila, stuck sa iba pang mga banal na site ng Sealed Realm. Ito ang dahilan kung bakit determinado si Kosh na talunin si James sa harap ng lahat ng martial artist. Susunod, binalak niyang talunin ang iba pang 9th rank Grandmasters ng Earth, kabilang si Sky, ang prinsipe ng Orchid, Bundok, at ang Omniscient Deity. Ang pagkatalo sa mga 9th rank Grandmaster na ito ay mag-aalis ng saving grace ng Earth na magpapadali sa pagkontrol sa kanila. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, inayos ni James ang sarili. Napatingin siya kay Kosh na nakalutang sa ere at sinabing flintily, "At ano ang gagawin mo kung matalo ka sa laban?" "Haha, ako, talo." Tumawa ng nakakaloko si Kosh. "James, nagbibiro ka ba? Ang pagkatalo mo sa akin ay ang pinakawalang katotohanan na narinig ko." Sa di kalayuan, ang mga disipulo ng Void Sect ay tumawa rin sa mga salita ni James. Masyadong mataas ang tingin ni James sa sarili niya. Sino sa tingin niya para talunin si Mr. Wasim? "Damian, nag-away kayo ni James kanina. Sabihin mo sa akin, gaano siya kalakas?" Nagtanong ang isa sa mga alagad. Nakangiting sabi ni Damian, si James ay talagang malakas at bahagyang mas malakas kaysa sa mga martial artists sa Skyward Stairway's 9th stair. Gayunpaman, siya ay hindi gaanong mahalaga kumpara kay Mr. Wasim. "I'm sure matatalo siya ni Mr. Wasim sa isang kamay lang." Nagbigay ng opinyon si Damian. Para sa kanya, si James ay hindi katugma kay Mr. Wasim. Nagtawanan ang ibang mga disipulo ng Void Sect. Pinagtawanan nila si James dahil sa pagiging conceited. Gayunpaman, nanatiling kalmado si James. Sa isang laban, palaging may panalo at talo. Manalo ka, o manalo ako. Kahit na may tiwala kang matatalo ako, baka matalo ka pa rin kapag nadulas ka. Napatingin si James kay Kosh. Nawala ang ngiti ni Kosh. "Paano kung kunin mo ang posisyon ko bilang senior disciple ng Void Sect kung mananalo ka?" Marahang umiling si James at sinabing, "I'm not interested in that position. Kung manalo ako sa laban na ito o kung magtatapos tayo sa isang tabla, kailangan ko lang nasagutin mo ang ilang mga katanungan. Tinatanggap mo ba ang kondisyon ko?" Hindi ako magpapatalo. Sa sandaling umalis ang kanyang mga salita sa kanyang mga labi, kumilos si Kosh. Isang napakalaking pagsabog ng enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan, at may kuryenteng dumampi sa kanyang paligid. Sa isang iglap, lumitaw siya sa bundok na kinatatayuan ni James. Ang presensya lang niya ay sapat na para manginig ang kanyang paligid. Creak. Ang bundok sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang magwatak-watak. Nagsimulang magkaroon ng mga bitek, at nagsimulang bumagsak ang mga bato sa bangin.
Mabilis na umatras ang mga martial artist na nanunood sa mas ligtas na lugar. Matibay na tumayo si Kush sa kinatatayuan at nagsimulang mag-inat ng katawan habang nagmumula sa kanya ang matinding enerhiya. Sa sandaling ilabas niya ang kanyang true energy, agad na nalaman ng lahat na siya ay isang tunay na 9th rank Grandmaster. Ang mga nanunood na martial artist mula sa lupa ay nag-aalala para kay James. Gayunpaman, pinanatili pa rin ni James ang kanyang kalmado. Dahan-dahan niyang hinugot ang Primordial Dragon Blade at itinaas ito, sinabing, "Sige." Nakanguso, biglang naapakan si Kush sa lupa. Boom! Agad na gumuho ang bundok. Ang hindi mabilang na mga malalaking bato ay naging alikabok. Ang ilang mga bato ay napapaligiran ng enerhiya ni Kush at lumutang sa himpapawid. Bigla silang sumugod kay James. Agad na naghanda si James na harangin sila. Itinaas niya ang Primordial Dragon Blade, tumalon pasulong, at nilaslas ang mga malalaking bato. Nakikita lamang ng mga manunood ang isang kumikislap na figure na nagpapadala ng nakasisilaw na sword lights, at ang mga malalaking bato na umaarangkada sa direksyon ni James ay biglang nagkapira-piraso. Sa isang iglap, lumitaw si James sa itaas ng ulo ni Kush. Itinutok niya ang kanyang espada pababa at mabilis na itinutok pababa, tinutukan ang ulo ni Kush. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1842. Napakabilis ng atake ng espada ni James. Hindi pagmamalabos na sabihing ito ay kasing bilis ng kidlat. Bago bumagsak ang espada, gamulong ang alikabok sa ilalim ng mga paa ni Kush. Kaagad, ang mga bato sa ilalim niya ay nabasag ng hindi nakikitang enerhiya. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Kush gaya ng dati. Nang malapit nang bumulusok ang espada sa kanyang ulo, ibinaba niya ang kanyang paa pataas, na sinundan ng isang gintong liwanag. Sa sandaling ibinaba niya ang kanyang binti, isang kahangahangang enerhiya ang lumitaw. Ang kanyang true energy ay nakipag-ugnayan sa espada ni James. Boom! Isang pagsabog ang tumama sa lugar. Ang energy shockwave ay kumalat na parang mga ripples sa tubig at sinira ang lahat ng nasa daan nito. Nabasag ang mga bato, at sumabog ang mga puno matapos hampasin ng shockwave. Ang pagkasira ng shockwave ay nagwawasak. Nagulat si James. Naramdaman niya ang nakakatakot na puwersa na sumugod sa kanyang direksyon at ang kanyang braso ay nakaramdam ng pamamanhid sa pagkabigla, na halos mawalan siya ng pagkakahawak sa espada. Matapos makipagpalitan ng ilang suntok, naunawaan ni James ang kakilakilabot na kakayahan ni Kush. Ang kayabangan at kumpiyansa ni Kush ay may basehan. Samantala, nagdilim din ang ekspresyon ni Kush. Nagulat siya na sapat lang ang atake niya para bahagyang masuray-suray si James. Ayon sa kanyang pagtatasa, sa lakas ni James, si James ay dapat na malubhang nasugatan, kung hindi man patay, mula sa kanyang pag-atake. Taliwas sa kanyang inaasahan, bahagyang napaatras si James. Napasabog si James ng 100 metro bago niya mabawi ang balanse. Tumayo siya sa isang gumuhong puno at pinakilos ang kanyang true energy, na pinapawi ang sakit sa kanyang braso. Swoosh! Sa sandaling nakakuha si James ng isang posisyon, sinisingil na siya ni Kush. Kush lunged sa kanya tulad ng isang masugid na hayop na walang takot. Ang enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan ay malakas at nangingibabaw. Habang siya ay bumaril sa hangin, ang grabo ay lumipad pataas, at ang mga sinaunang puno ay naging mga putol-putol. Lumitaw siya sa harap ni James sa isang kisap mata at inihampas ang kamao sa kanya. Ang suntok niya ay naging sanhi ng pagyanig ng paligid. Bigla, naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa na sumasabog patungo sa kanya na parang missile, na naglalayong lipulin ang lahat, at lahat. Itinaas ni James ang Primordial Dragon Blade. Itinaas niya ito ng tuwid at hinarang ang pasabog na suntok. Gayunpaman, matibay na tumayo si Kush, at napaatras si James ng puwersa, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang patuloy na umatras. Biglang sumulpat si Kush sa itaas ng ulo ni James at muling sumuntok. Sumunod, pumihit siya sa kanan ni James, pagkatapos ay umalis. Ang figure ni Kush ay patuloy na kumikislap sa paligid ng katawan ni James at naghagis ng nakakatakot na malalakas na ilusyong suntok. Boom! Bang! Boom! Ang lugar na kinatatayuan ni James ay sumabog sa isang iglap. Ang mga grabo at alikabok ay dumagsa sa kalangitan. Napahawak si James sa alikabok, at naramdaman ng kanyang katawan ang epekto ng mga suntok ni Kush.
Sa kabila ng pagbabago ng kanyang pangangatawan sa pamamagitan ng paggamit ng paraan ng paghinga para sumipsip ng Empyrean spiritual energy sa nakalipas na 3 taon, hindi niya nakayanan ang gayong mabangis na pagsalakay. Siya ay nasugatan, na naging dahilan upang ang blood energy sa kanyang katawan ay kumulo at ang kanyang true energy ay naging wild. Nagtamo ang kanyang katawan ng ilang panlabas na sugat, at tumulo ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, mukha siyang hindi kapani-paniwalang nababalisa. Ang mga martial artist na nanunood mula sa malayo ay natulala sa eksena. Imposible para sa sino man na makaiwas sa gayong mabilis na pag-atake. Walang sino man ang makatiis sa gayong nakakatakot na lakas. Maging si Sky ay nagsusuot ng malungkot na ekspresyon. Siya ay isang 9th rank Grandmaster ngunit natitiyak niyang makakaranas siya ng matinding pinsala mula sa sunod-sunod na suntok ni Kosh. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata, ang katawan ni James ay kumikislap, at siya ay tumakas mula sa lugar gamit ang kanyang espada. Sa sandaling makatakas siya sa lugar, isa pang ilusyon na kamao ang bumaba mula sa langit. Kaagad, mas maraming ilusyon na kamao ang bumagsak sa kinatatayuan niya kanina. Pinalibutan siya ng 12 ng mga ilusyonaryong kamao at binomba ang lugar. Dumagundong. Ang lupa ay nanginag, at ang mga bundok ay yumanig, na tila malapit na ang katapusan ng mundo. Noon, nakatakas na si James daan-daang metro ang layo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1843. Mahigpit na kumapit si James sa Primordial Dragon Blade, pinakilos ang kanyang true energy, at mabilis na pinigilan ang kanyang mga sugat. Nagsuot siya ng desperado na ekspresyon na bihirang makita sa kanyang mukha. Naisip niya na kahit na ang kanyang lakas ay hindi isang laban, maaari niyang mapaglabanan ang mga pag-atake ni Kosh pagkatapos makapasok sa ika-9 na ranggo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Kosh. Ipinakita ni Kosh ang kanyang sobrang lakas nang magsimula ang laban. Sa mga tuntunin ng true energy, si James ay mas mababa sa kanya. Isang malungkot na ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Kosh habang nakatingin kay James na nakatayo ilang daang metro ang layo. Bagamat nasugatan si James, puno pa rin ng sigla ang kanyang enerhiya. Kahanga-hanga, I've underestimate you, bulong ni Kosh. Ang lakas ni James ay lumampas sa kanyang inaasahan. Nagsimulang manginig ang Primordial Dragon Blade sa mga kamay ni James. Itinaas ni James ang kanyang espada at itinutok kay Kosh. It's my turn now. Sa sandaling sinabi niya ang kanyang mga salita, si James ay sumugod muli sa labanan. Naglaho siya sa paningin at nag-iwan lamang ng sword light. Ang sword light ay pumutol sa ere habang si James ay lumitaw sa harap ni Kosh, na itinutok ang Primordial Dragon Blade sa mga vital point ni Kosh. Hindi natinag si Kosh. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at nabuo ang makapangyarihang true energy sa loob ng kanyang palad. Lumabas ang true energy mula sa kanyang palad at pumulupot sa Primordial Dragon Blade. Sa ilang sandali, parang nanigas sila sa kinatatayuan. Ang espada ni James ay hindi gumagalaw sa hangin. Kahit anong lakas ang gawin niya, hindi ito natinag kahit 1 pulgada. Inactivate ni James ang Lunar at Terra Art, pinalabas ang Lunar at Terra Energy sa loob ng kanyang katawan, at ipinasa ito sa Primordial Dragon Sword. Bigla naman siyang nagtaas ng kamay. Agad na nakawala ang Primordial Dragon Blade mula sa mga pagpigil ng true energy ni Kosh. Tumalon si James sa hangin, itinaas ang espada, at nagpakawala ng mga pagsabog ng sword energy. Natarante si Kosh at mabilis na umiwas sa pag-atake. Sa sandaling nakatakas siya, ang sword energy ay bumagsak sa lupa. Boom! Isang malalim na kanal ang nalikha sa lupa sa isang iglap. Lumitaw si Kosh 1,000 metro ang layo. Ang kanyang braso ay nasugatan ng sword energy. Umagos ang dugo mula sa kanyang sugat, at pinasiglan niya ang kanyang true energy para pigilan ang pagdurugo. Ang kanyang mukha ay naging malamig na parang yelo, at mayroong isang kapansin-pansing hangarin na pumatay. Ang lakas ni James ay lampas sa kanyang inaasahan. Minaliit kita, James. Hindi ko inaasahan na nakapasok ka sa ika-9 na ranggo sa murang edad. Gayunpaman, ang iyong mga tagumpay ay dahil lamang sa Dragon Essence. Malayo ka pa sa likod ko. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tunay na diwa ng ika-9 na ranggo. Bigyan mo ako ng espada. Nagtaas ng kamay si Kosh.
Ang disipulo ng Void Sect sa di kalayuan ay mabilis na hinagis sa kanya ng espada. Mabilis na nahuli ni Kosh ang espada. Agad niyang hinugot ang espada. Ang espada sa kanyang kamay ay kumikinang ng maliwanag. Kasabay nito, ang Empyrean Spiritual Energy ay natipon sa espada. Ramdam ni James ang pressure ng puwersang ito. Katulad ang pakiramdam noong nakipag-away siya kay Tyrese ilang taon na ang nakararaan. Hindi ito naiintindihan ni James noon, ngunit ngayon alam na niya kung ano iyon. Ang puwersa ay ang enerhiya ng langit at lupa mismo. Ang Empyrean Spiritual Energy ay mabilis na nagtipon at bumuo ng isang mapang apong puwersa. Ngumiti ng mahina si James. Marahas niyang inihampas ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay. Ang Empyrean Spiritual Energy sa kanilang paligid ay mabilis na nahulog sa kanyang utos. Itong 7. Ang matanda mula sa Void Sect sa loob ng kahoy na bahay sa Mount Bane ay biglang tumayo at tumitig. James, paano ito posible? Ang espiritual na enerhiya ng daigdig ay napakakapos na halos wala na. Paano siya makakaakyat sa ika-9 na ranggo nang walang anumang panlabas na enerhiya upang palakasin ang kanyang sarili? Nagulat ang matanda mula sa Void Sect. Matagal na silang nasa Earth at nagsaliksik tungkol sa mga martial artist ng Earth. Mula sa kanilang mga pagsisiyasat, nalaman nila na ang mga martial artist mula sa Earth ay bumuti lamang sa mga nakaraang taon dahil napatay nila ang dragon, nakuha ang dugo at asensya ng dragon. Bilang karagdagan, ang 9th rank Grandmaster sa Earth ay nakamit lamang ang pagpasok sa ranggo sa pamamagitan ng Dragon Essence at hindi ang kanilang sariling lakas. Ang kakayahan ni James na pakilyusan ang Empyrean Spiritual Energy para lumikha ng matinding puwersa ay nangangahulugang ginamit niya ang sarili niyang pagsisikap para makapasok sa ika-9 na ranggo. Kailangan natin siyang paalisan. Ang Elder ng Void Sect ay may mapait na ekspresyon. Kapag naramdaman niya ang Empyrean Spiritual Energy, magiging malakas siyang banta pagkatapos tanggalin ang selyo. Hindi siya papayag na mabuhay si James. Pagkatapos ng paunang sorpresa, kumalma siya. Kahit na, hindi mahalaga. Hindi pa rin siya match kay Kosh. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1844. Malaki ang tiwala ng powerhouse mula sa Void Sect sa kanyang disipulo. Sa kanyang mga mata, mas mababa pa rin si James kay Kosh sa kabila ng pagiging isang 9th rank Grandmaster. Mahigit 20 taon na si Kosh sa ika-9 na ranggo. Bukod dito, naabot niya ang ranggo sa Sealed Land, na may sapat na espiritual na enerhiya kaya, si James ay hindi maihahambing kay Kosh. Sa langit, magkahawak ang dalawa sa kanilang mga espada. Sa sandaling iyon, pareho silang naglabas ng kanilang Empyrean Spiritual Energy. Ang dalawa ay bumuo ng nakakatakot na magkasalungat na puwersa kasama ang Empyrean Spiritual Energy na nakatutok sa kanilang mga espada. Ang mga nanonood sa di kalayuan ay nakaramdam ng nakakatakot na puwersa na lumalapit sa kanila. Ganito ba ang tunay na 9th rank Grandmaster? Nanlaki ang mata ni Sky. Bagamat isa rin siyang 9th rank Grandmaster, siya rin ay umasa sa Dragon Essence para makalusot sa ranggo. Sa makatuwid, hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng Empyrean Spiritual Energy, ni hindi niya ito na-control. Sa sandaling iyon, dalawang matinding puwersa lang ang kanyang nararamdaman. Naging taon siya para sa gayong kapangyarihan. Biglang gumalaw si Kosh. Agad siyang lumitaw sa itaas ng ulo ni James gamit ang kanyang mahabang espada at inihampas ang kanyang espada sa kanya, kaagad. Isang makapangyarihang sword energy ang sumugod kay James na may kapangyarihan ng langit at lupa. Mabilis na itinaas ni James ang kanyang espada para iwaksi ang sword energy boom. Ang dalawang malalakas na puwersa ay bumangga sa isa't isa at nagkawatak-watak sa kanilang paligid. Pareho silang nabigla, he's powerful. Pagkatapos ng pagsabog, nagulat si James. Hindi na siya nagpapigil sa pagkakataong ito at lumabas na ng todo ngunit sabog pa rin. Bukod dito, malapit nang bumukas muli ang mga sugat sa kanyang katawan. Noon lang, naunawaan ni James na talagang makapangyarihan si Kosh. Pinutol niya ang sarili sa kanyang pagkabigla, kinalma niya ang sarili. Ibinaba niya ang kanyang kinatatayuan at sumugod, mabilis na lumitaw sa ibaba ni Kosh. Pagkatapos, bumaril siya sa langit. Swoosh! Isang nakakatakot na sword light ang pumutok mula sa kanyang talam. Nang lumitaw ang sword light, mabilis nitong naabsorb ang Empyrean Spiritual Energy.
Ang Mount Bane ay kung saan matatagpuan ang selyo, at ang Empyrean spiritual energy ay mas puro doon kaysa sa ibang mga lugar. Sa makapangyarihang Empyrean spiritual energy na dinagdagan ang kanyang sarili, ang sword energy ng Primordial Dragon Blade ni James ay hindi maarok na malakas. Napaatras ng puwersa ang mga nanunood sa di-kalayuan, at ang buong kalangitan ay tila nagdilim kaagad. Ang puwang na nakapalibot sa sword energy ay mukhang distorted. Ang nakakatakot na sword energy na inilunsad sa Kosh. Hindi natakot si Kosh at mahinahong nagpadala ng ganting atake. Boom! May isa pang malakas na impact. Ito ay napakalakas na ang dalawang sword energies ay sumabog sa kalangitan, ang bulubundukin ay agad na pinatag. Hinawakan ni Kosh ang kanyang mahabang espada at nagkusa na maglunsad ng mga pag-atake. Kumikislap sa langit ang mga figure ng dalawa at ang kanilang sword energies. Matindi ang laban ni James at Kosh. Pagkatapos makipagpalitan ng 12-12 ng mga galaw, lumitaw si James sa malayo at inindayog ang Primordial Dragon Blade, na agad na nagpakawala ng 13 nakakasilaw na sword energies. Ang 13 sword energies ay pinagsama-sama at nabuo ang 100 meter long espada. Ang napakalaking espada ay ginawa sa pinakadalisay na enerhiya. Ang malakas na sword energy ay may dalawang kulay, ito ay kalahating itim at kalahating puti. Ang mahabang espada ay lumutang ng paalang sa hangin, at ang matinding enerhiya nito ay naging dahilan upang magmukhang baluktot at hindi makatotohanan ang paligid. Ang espasyo ay nagmistulang basag na salamin na mababasag sa kaunting pagpindot. Ang langit din ay tila gumuho sa isang mahinang gripo, it's the 14 heavenly swords. Bulalas ng mga martial artist. Anong nangyayari? Bakit iba ang 14 heavenly swords ni James sa panahon? Ginamit niya ito ilang taon na ang nakakaraan. Parang dalawang ganap na magkaibang enerhiya. Ang isa ay true yang energy, at ang isa ay true yin energy. Ang 14 na langit na espada ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng yin at yang energy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1845. Naghiyawan ang mga manunood. Napabuntong hininga sila at pinagmasdan ang labanan. Napatingin si Kosh sa matayog na True Energy Sword at naramdaman niya ang kapangyarihang hawak nito. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang naging yelo ang kanyang dugo. Atake. Ikinaway ni James ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay. Ang 100 metrong haba ng espada ng True Energy ay tumama ng napakalakas at tumama kay Kosh. Napabuntong hininga si Kosh. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at sunod-sunod na lumabas ang sword lights mula sa kanyang espada. Kaagad, lumitaw ang daan-daang sword lights, sabay-sabay na sinisingil ang 14 heavenly swords. Boom! Isang pagsabog ang nangyari sa kalangitan. Ang sword light ay sumabog at tila mga paputok sa mga taong nanunood ng labanan mula sa malayo, dahil hindi nila malinaw na nakikita ang laban. Hinarang ni Kosh ang 14 na heavenly swords. Gayunpaman, gumawa ng panibagong pag-atake si James. Nagpakawala siya ng kakaibang sword technique, ang First Lunar at Terra Sword Art. Ito ang walang kap-ares na pamamaraan ng espada na naitala sa bundok. Sa nakalipas na 3 taon, pinag-aaralan niya ang sword technique at ang First Sword Art na nakuha niya mula sa King Quavan's Mausoleum. Matagal na niyang pinagsama ang dalawang set ng sword techniques, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ang mga ito. Ngayon, sa wakas ay may lalabas na niya ito ng walang pagpipigil. Ang kanyang talon sa espada ay kasing bilis ng isang iglap, na halos imposibleng makawala. Sa sandaling iyon, ang 14 na langit na espada ay nakipagsagupaan sa Kosh ng mga sword lights. Nagpalitan ng suntok ang dalawa. Ang nakasisilaw na sword lights ay kumikislap sa kalangitan na parang kidlat, na patuloy na sinisira ang paligid. Ang paligid ay naging mga durog na bato at mga splinters. Gumalaw ang dalawa at ibinato ang kanilang mga espada sa napakabilis na bilis. Tahimik na lumitaw si James sa likod ni Kosh at itinulak ang Primordial Dragon Blade. Si Kosh ay walang kaalam-alam, at huli na ang lahat ng napagtanto niya ito. Nakadikit na sa likod niya ang espada ni James. Bagamat hindi ito tinusok ni James sa kanyang katawan, ang sword energy na nakapaloob sa kanyang espada ay sapat na makapangyarihan upang masugatan si Kosh. Ang Primordial Dragon Blade mismo ay hindi tumagos sa katawan ni Kosh, ngunit ang sword energy na ibinubuga mula rito ay nakalampas sa kanyang mga depensa.
Bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit at bumagsak sa mga guho, hindi na naipagpatuloy ang laban. Bumalik sa katahimikan ang paligid. Pinanood ng mga manonood ang eksena ng may dilat na mga mata. Nakatitig sila sa larangan ng digmaan mula sa malayo at pinagmamasdan ang pagbagsak ng katawan ni Kush mula sa langit. Nagulat ang mga disipulo ng Void Sect. Si Kush ay halos hindi matatalo sa kanila. Kahit sa Sealed Realm, isa si Kush sa pinakamagaling na senior sa kanilang sekta. Gayunpaman, natalo siya kay James, isang martial artist sa labas ng selyo. Hindi sila makapaniwala sa kinalabasan ng labanan. Mr. Wasim, bumangon ka. Hindi ka raw magagapi, Mr. Wasim. Paano ka matatalo sa brat na iyon, James, isang martial artist mula sa labas ng Sealed Realm? Ang mga disipulo ng Void Sect ay nag-aalalang sumigaw. Gayunpaman, hindi na nakabangon si Kush. Dahan-daang bumaba ang katawan ni James mula sa langit at mariing bumagsak sa lupa. Napaatras siya, nagsuka ng isang subo ng dugo, at pagkatapos ay bumagsak. Sa kabila ng panalo sa laban-laban kay Kush, nagtamo siya ng matinding pinsala. Damn it, may galit na ungol sa malayong bundok. Naglakas loob ka bang saktan ang alagad ko? Gusto mo talagang mamatay? Pagkarinig ng boses ay lumitaw ang isang matandang lalaki. Nakasuot ng kulay abong balabal ang lalaki at may matanda at balbas ang mukha. Lukot ang kanyang mukha, at lumubog ang kanyang mga mata. Halatang kumukulo na siya sa galit. Agad siyang humarap kay James at nilahad ang palad. Nakahandusay si James sa lupa at hindi na makabangon nang biglang tumangay sa kanya ang mapangwasak na puwersa. Ang malakas na puwersa ay bumangga sa kanya, dahilan upang ang kanyang katawan ay tumalbog sa lupa at nahulog sa malayo. Nagsuka siya ng mas maraming dugo, at nagkaroon ng nakakakilabot na sugat sa kanyang katawan. Honey, sa pagmamasid sa malayo, galit na galit si Thea nang makita ang eksenang ito. Isang malisyosong enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan, at ang kanyang itim na mga mag-aaral ay naging pulang-pula. Si Thea, napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Thomas, at mabilis niyang sinubukang pigilan si Thea ngunit huli na ang lahat. Sumugod na si Thea sa battlefield. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1846. Matapos talunin ni James si Kush, sinaktan ng pinakamalakas na elder ng Void Sect si James. Nasugatan na si James ngunit nagtamo ng panibagong suntok mula sa powerhouse ng Void Sect. Sa sandaling iyon, nabasag ang mga meridian sa buong katawan niya, at nagkaroon siya ng matinding pinsala sa loob. Nahihilo siya at bamigat ang talukap. Hindi ako makatulog. Malabo pa rin ang kamalayan ni James, ngunit unti-unti siyang naging groggy. Sa malabo niyang estado, akala niya ay nasulyapan niya si Thea na nagmamadaling lumapit sa kanya. Thea, gustong bumangon ni James, ngunit ang kanyang buong katawan ay nabalot ng matinding sakit, at wala na siyang lakas. Ginawa niya ang paraan ng pagpapagaling na nakatala sa medikal na libro at pinakilos ang kanyang Terra at Lunar energies upang mabilis na ayusin ang kanyang mga pinsala. Sumugod si Thea mula sa malayo. Nang masaksihan si James na hinampes, ang dugo ng 4 na banal na hayop sa kanyang katawan ay nagpagulong-gulong sa kanya. Isang kakilakilabot na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan nang magbago siya. Lumipad siya at pinakawalan si Exalter, inatake ang powerhouse ng Void Sect. Bagamat hindi pa naabot ni Thea ang ika-9 na ranggo, ang kanyang Exalter at Murderous Energy ay mahirap kontrahin gayunpaman, ang powerhouse ng Void Sect ay nanatiling cool, at isang gininto ang liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan upang bumuo ng isang protective shield, na hamarang sa mga pag-atake ni Exalter. Thea, isang malumanay na boses ang tumawag sa kanya. Maya-maya, may dumating na lalaki. Nakasuot ng puting roba, mukhang nasa 30s na siya at nagniningning ng kakisigan. Si Tyrus iyon. Lumitaw si Tyrus sa likod ni Thea at tinapik ang balikat niya ng ilang beses. Si Thea, na nasa baliw na kalagayan, ay bumalik sa normal at inalis si Exalter. Pinandilatan niya ang mga elite ng Void Sect at galit na umungol. Ano ang kahulugan nito? Ito ay isang labanan sa pagitan nina James at Kush. Bakit ka nakialam? Sinulyapan ng matandang lalaki mula sa Void Sect si Thea at diretsyong sinabi. So what if nakialam ako? Ang sino mang manakit sa aking alagad ay dapat mamatay. Sa sandaling iyon,
Tumayo si Kush mula sa lupa. Ang sword energy ni James ay tumagos sa kanyang katawan. Bagamat nagtamo ng matitinding sugat na muntik nang mamatay sa kanya, hindi pa rin siya madaling bumaba dahil siya ay isang 9th rank Grandmaster. Nang makitang tumayo si Kush, nakahinga ng maluwag ang matandang lalaki. Naglakad siya papunta kay Kush at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Marahang umiling si Kush, na may maputlang mukha, mahina siyang sumagot, "Nasasaktan ako ng husto, ngunit hindi sapat para patayin ako." Sa sandaling iyon, naglakad si Tyrese patungo kay James at mabilis na tiningnan ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, ay nalalayan niya ito. Naka-lotus position at kumuha ng mahiwagang prutas para kainin ni James. Namula pa si James nang ipasok ang prutas sa kanyang bibig. Naamoy niya ang halimuyak ng prutas, at nang kagatin niya ito, naramdaman ni James na dumaloy sa kanya ang Empyrean spiritual energy mula sa prutas. Ang prutas na ito ay naglalaman ng Empyrean spiritual energy. Gulat na napatingin si James kay Tyrese. Kinaway-kaway ni Tyrese ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag kang magsalita. Dapat kang tumutok sa pagpapagaling ng iyong mga sugat. Ipaubaya mo sa akin ang natitira." "Sige." Tumanggo si James, tumigil sa pagsasalita, at sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Napatingin si Tyrese sa matandang lalaki ng Void Sect. Sa kanyang mga kamay sa likod niya, sinabi niya sa isang nakakatakot na boses, "Ano ang kahulugan nito, matandang lalaki? Sa tingin mo ba ay walang makapangyarihang martial artist si Sol?" Sinulyapan ng matandang lalaki si Tyrese at sinabing masama, "Paano kung tinatapakan ko kayo? Walang sino man ang maaaring tumayo sa akin. Anong gagawin mo?" Kaagad pagkatapos, naglabas siya ng utos, "Kunin mo silang lahat. Huwag hayaang umalis ang sino man sa kanila." Kasunod ng kanyang utos, kumilos ang lahat ng 20 martial artist mula sa Void Sect. Karamihan sa kanila ay naabot na ang tuktok ng Skyward Stairway's 9th stair. Ang ilan ay mga half-saints pa nga. Nang makita ang 20 katao na magkakasabay na gumagalaw, si Thomas at ang iba pa ay agad na nagbuntong hininga, mabilis silang umatras. "Tumigil ka dyan." Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang sigaw. Ang boses ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa tainga ng lahat. Ang mga disipulo ng Void Sect ay nagulat at napatigil sa kanilang paglalakad, hindi naglakas loob na kumilos habang hinahanap nila kung saan nanggaling ang tunog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1847. Isang lalaki ang bumaba mula sa langit. Nakasuot siya ng puting roba at mukhang bata pa, parang nasa 30s na yata. Gayunpaman, ang lahat ng buhok sa kanyang ulo ay isang makinang na puti. Magalang na binati siya ni Padre Tyrese. Mabilis na bumaba si Langston mula sa langit, na nagpakita sa harap ng powerhouse ng Void Sect. Ito, ang elder ng Void Sect ay natigilan sa bilis ni Langston at napaatras ng ilang hakbang. Isang supernatural. Ang powerhouse ng Void Sect ay nakatitig kay Langston na hindi makapaniwala. Tinitigan siya ni Langston at sinabing, "Anong sinasabi mo kanina? Sa tingin mo maaapakan mo kami dahil wala namang malalakas na martial artist sa Sol. Naabot mo na ba ang supernatural na ranggo?" Nang maramdaman ang lakas ni Langston, ang isa pang lalaki ay nabalisa at namuo ang takot sa kanyang mukha. Hindi sinagot ni Langston ang kanyang tanong. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa kanya ng paisa-isa. "Masyado kang nagkakamali kung sa tingin mo ay wala ng iba pang malalakas na martial artist sa Sol. Hindi lang ako nag-abala na isangkat ang aking sarili sa mga walang kwentang spots ng mga kabataan." Ang pakikipag-usap ni Langston ay parang isang mapang-ipang puwersa ang nagpapahirap sa kanya. Napabuntong hininga ang mabigat na lalaki at tumulo ang butil ng pawis sa kanyang noo. Isang supernatural na martial artist. Ang taong nauna sa kanya ay umabot sa supernatural na ranggo. Natigilan siya. Sa Sealed Realm, ang mga taong nakaabot sa ranggo na ito ay itinuturing na walang kapantay. Ang ulo ng Void Sect ay isa ring supernatural. Hindi niya inasahan na ang isang martial artist mula sa labas ng Sealed Realm ay umabot sa supernatural na ranggo na may kakaunting spiritual energy. Sa ilalim ng presyon ng nakakatakot na enerhiya ni Langston, ang matandang lalaki ay hindi man lang ng ahas na huminga. Inalis ni Langston ang kanyang lakas at naglakad patungo kay James. Nang makitang unti-unting gumagaling ang mga sugat sa katawan ni James, nakahinga siya ng maluwag.
Hindi siya umalis at binantayan si James habang ginagamot niya ang kanyang mga sugat. Natahimik ang buong paligid. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Langston. Tinitigan din nina Thomas, Sky, Simon, at ang iba pa si Langston, sinusubukang hulaan kung ano talaga ang supernatural na ranggo. Ito ba ay isang ranggo na mas mataas sa ika-9 na ranggo? Sa isang kisap mata, kalahating oras ang lumipas. Unti-unting tumayo si James sa lupa. Napadaan si Thea, hinawakan ang kamay niya, at nag-aalalang nagtanong. Honey, okay ka lang ba? Pinilit ni James na ngumiti sa kanyang maamong mukha at sinabing, okay lang ako sa ngayon. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kina Tyrese at Langston. Pagkatapos, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat sa espiritual na bunga, mga nakatatanda. Nasa kritikal na kondisyon ako kung hindi dahil dito. Maraming sikreto ang natutunan ni James. Kaya, alam niyang ang espiritual na bunga ay isang napakahalagang kalakal. Ang selyo ay hindi pa ganap na nagbubukas, at ang mga espiritual na bunga ay napakabihirang at lubos na hinahangad. Ang pagkakaroon ng espiritual na bunga ay makabuluhang magpapaunlad sa kanyang lakas. Matapos ganap na masira ang selyo, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong makakuha ng maraming mga pagpapala hanggat maaari. Gayunpaman, niregalo lang sa kanya nina Tyrese at Langston ang prutas. Tumingin si Langston kay James at sinabing, basta okay ka lang. Pagkatapos, tumingin siya sa mga manunood sa malayo at sinabing, maghiwa-hiwalay ang lahat. Gayunpaman, hindi umalis ang karamihan. Sa halip, nagsimula silang lumapit para batiin si Langston. Hindi na sila pinansin ni Langston at agad na umalis. Honey, alis na rin tayo. Sinulyapan ni James ang malubhang na sugatan na si Kush. Noong una, gusto niyang tanungin si Kush ng ilang mga katanungan, ngunit tila hindi siya makakakuha ng anumang mga sagot. Bahagya siyang tumango, tumalikod, at umalis na may alalay kay Thea. Ang omniscient deity ay nakatayo sa tuktok ng bundok sa di kalayuan. Gamit ang kanyang mga kamay sa likod niya, pinanood niya ang eksena at mahinang ngumiti. Bagay ka talaga, Langston. Talagang tumapak ka sa supernatural na ranggo ng palihim. Dapat ay napabuti ng Dragon Essence ang kanyang lakas ng malaki. Dahil binigyan niya si James ng isang espiritual na bunga, malamang na alam na niya ang tungkol sa selyo at malamang na naghahanap siya sa buong mundo ng mga espiritual na bunga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1848, sa suporta ni Thea, umalis si James sa Mount Bane. Sinamahan din siya ni Tyrese. Pagkaalis ng Mount Bane, sadyang pinabagal ni James ang kanyang lakad, hinihintay munang umalis ang iba pang martial artist. Nang makaalis na ang lahat, huminto siya sa kanyang paglalakad at lumingon kay Tyrese. Nagtanong, ano ang ibinigay mo sa akin ngayon? Alam na ni James na ito ay isang espiritual na bunga na nabuo pagkatapos magsimulang masira ang selyo. Ang Empyrean spiritual energy mula sa Silgland ay nagsimulang tumagas, at ang ilang mga halaman sa lupa ay nagmutate bilang isang resulta. Gayunpaman, nagkunwari siyang walang alam dahil hindi siya sigurado kung alam ba ni Tyrese ang tungkol sa selyo. Nakangiting sabi ni Tyrese, marami ka pang dapat malaman, James. Gayunpaman, hindi pa ito ang oras para malaman mo. Huwag magmadaling bumalik sa Kensington. Sumama ka sa akin sa Southern Plains. May isang tao na gusto kong makilala mo. Nag-aalalang tanong ni James, gusto mo bang makakita ako ng isang tao sa Southern Plains? Maiintindihan mo kapag nandoon ka na. Nang marinig ito, tumingin si James kay Thea. Naintindihan ni Thea ang kanyang intensyon at agad na sinabi, it's alright. Kaya kung bumalik mag-isa. Hindi. Kukunin ko si Lolo para ihatid ka pabalik. Nagplano si James na magtungo sa Southern Plains ngunit nag-aalala kay Thea. Matapos mag-isip tungkol dito, naramdaman niya pa rin na hindi ito pinapayuhan. Sisihin niya ang sarili niya kung may mangyari ng i-escort ni Thomas si Thea. Dahil ilang oras lang bago makarating sa Southern Plains sakay ng eroplano, nakagawa siya ng desisyon. Sa halip ay sumama ka sa akin. Sige, tumanggong si Thea. Bagamat nalalapit na ang takdang petsa ni Thea, hindi siya nagpakita ng mga senyales ng panganganak anumang oras sa lalong madaling panahon. Tila hindi naisisilang ang kanilang sanggol sa mga susunod na araw.
Matapos tapusin ang kanilang usapan, sabay-sabay na tumungo ang tatlo sa Southern Plains. Dinala ni Tyrus sina James at Thea sa isang bangin sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Kanina pa nakapunta si Thea sa lugar na ito. Noon, sinundan niya si Tapio sa bangin na ito at tumuloy pa siya para mag-explore pa. Gayunpaman, may magic circle sa ibaba, kaya mabilis siyang tumalikod dahil wala siyang alam tungkol sa magic circle o kung paano hawakan ang mga ito. Tumingin si James kay Tyrus at nagtanong, sino ang narito para makita natin? Malalaman mo kapag nakita mo siya. Sa isang iglap, tumalon si Tyrus mula sa bangin at nakarating sa ibaba. Tumingin si James kay Thea, nagtatanong, makakasabay ka ba? Ngumiti si Thea at sinabing, bakit hindi? Pinakilos niya ang kanyang true energy at sinundan si Tyrus pababa ng bangin. Sumunod naman si James sa likod niya. Maya-maya, tatlo na silang nakarating sa ilalim. Kakaiba ang layout ng lugar. Ito ay salamat sa pambihirang pormasayon na nakapalibot sa lugar. Nang walang anumang pag-unawa sa mga pormasayon, ang isa ay mamamatay pagkatapos na makulong at maubos ang kanilang enerhiya sa pangunguna ni Tyrus. Madaling dumaan sina James at Thea sa formation at pumasok sa isang natural na kuwebang bato. Ang pasukan ng kuweba ay medyo maliit, ngunit ang loob ay umaabot sa iba't ibang direksyon. Mayroong kahit isang palasyo sa ilalim ng lupa sa loob. Napukaw ang curiosity ni James sa taong gustong makilala ni Tyrus. Gayunpaman, nanatiling tikom si Tyrus tungkol dito, kaya hindi na siya nagtanong pa. Sa patnubay ni Tyrus, narating nina James at Thea ang pinakamalalim na bahagi ng palasyo sa ilalim ng lupa, kung saan mayroong isang selda na may mga rehas na bakal. Isang solong tao ang nasa loob ng selda. Huminto si Tyrus sa harap ng selda. Bagaman ito ay isang selda, isang disenteng malinis na silid ang nasa loob nito. May isang babaeng nakasuot ng puting damit at mahabang buhok na nakaupo sa isang upuan. Malayo ang tingin ng mga mata niya habang wala siyang tinatitigan partikular. Sir, may pagdududa sa mukha, tinanong ni James, sino ito? Bakit mo ako dinala para makita siya? Ang kanyang pangalan ay Xandra Lafleur. Napatingin si Tyrus sa taong nasa kwarto. Lingid sa kaalaman ni James, hindi ito bilangguan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1849. Ang silid ay tinatakan ng isang bakal na pinto. Xandra Lafleur. Nang marinig niya ang pangalan, nagsimulang umikot ang mga mata ni James. 3 taon na ang nakalilipas, nakilala niya ang kanyang ama, si Nicholas, at nalaman ang ilang bagay tungkol sa kanyang ina. Binanggit ng kanyang ama ang pangalan ng kanyang ina ay Xandra Lafleur. Sa pagkakataong iyon, bumilis ang tibok ng puso niya. Napatingin si Tyrus kay Xandra na nasa kwarto. Marahan siyang bumantong hininga at sinabing, "She's my youngest sister and was originally a very talented woman." Nakakatakot ang talento niya sa martial arts. Hindi mahalaga kung anong uri ng martial technique ito, madali niyang natutunan ang lahat. Noong 18 taong gulang siya, pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng mga diskarte sa martial arts sa mundo at napunta sa ika-8 ranggo sa murang edad. Mahinang wika ni Tyrus habang kinakausap si Xandra. Libu-libong taon na ang nakalilipas, pinangunahan ng aking ama ang mga tao na katayin ang spirit turtle ngunit nabigo sila, tatay ko, binalak na muling pangkatin at subukang patayin muli ang espiritong pagong. Nagkataon, nalaman niya ang tungkol sa mausoleum ni King Quavon nang nagkataon. Nakapasok siya sa museo at doon nakuha ang dugo ng phoenix. Ayos naman kami ni Itay pagkatapos na ubusin ang dugo ng phoenix. Ang aking kapatid na babae, sa kabilang banda, ay nakatagpo ng problema pagkatapos niyang ubusin ito. Naiwan siya sa isang semi-deranged state. Sa loob ng libu-libong taon, nanatili siya sa ganitong estado ng pagkabaliw. Ang pagiging nasa ganoong estado sa loob ng mahabang panahon ay nagdulot sa kanya ng pinsala sa utak. May ilang taon lang kung saan nakuha niya ang kanyang katinoan. 30 taon na ang nakalilipas, lumabas ang aking kapatid na babae sa kanyang selda at tumakas. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si James. Napatitig siya sa babaeng nakakulong sa loob ng selda. Ang babae ay may banayad at pinong hitsura. Siya ay kasing ganda niya sa mga larawang nakita niya sa kanya. Sa sandaling iyon, sigurado siyang nanay niya ang babaeng nauna sa kanya. Ang babaeng iyon ay ang kanyang biological mother. Namula ang kanyang mga mata,
At nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, nagbabantang umagos sa kanyang mukha. Nagpatuloy si Tyrese. Pagkatapos tumakas ng aking kapatid na babae, ang dugo ng Phoenix sa kanya ay naging dahilan upang makaranas siya ng energy deviation. Pilit niya itong pinigilan ngunit nasugatan siya. Noon, nagkataon na iniligtas siya ng iyong ama, si Nicholas. Makalipas ang 1 taon, ipinanganak ka. Pagkatapos kong mahanap siya, palihim ko siyang ibinalik dito. Nanay, napatingin si James sa babae sa loob ng selda. Maganda siya, pero walang buhay ang mga mata niya, parang zombie. Hindi niya napigilan ang sarili na tawagan siya. Tumingin ulit siya kay Tyrese. Hindi niya inaasahan na si Tyrese ang tiyuhin niya. Ang hindi inaasahan ay ang katotohanan na ang prinsipe ng Orchid Mountain ay kanyang lolo. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit palihim siyang tinutulungan ni Tyrese. Kamag-anak kasi ni Tyrese. Nanay ko, Kay kamusta na siya ngayon? Lumapit si James sa selda at tinignan ang babae sa loob. Sagot ni Tyrese, medyo masama ang kalagayan niya. Malaki ang epekto sa kanya ng dugo ng Phoenix, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang isip. Walang choice ang tatay ko kundi ay seal off ang true energy niya. Kung hindi, ang maliit na selda na ito ay hindi magiging sapat para kunin siya. Pwede ba akong pumasok sa loob para makita siya? Nakaramdam si James ng init sa kanyang puso nang makita ang kanyang ina. Pinangarap niyang makilala ang kanyang ina sa loob ng 30 taon. Ngayon, sa wakas ay nakilala na niya ito. Binuksan ni Tyrese ang selda. Pumasok si James sa loob. Pagkapasok ni James sa kwarto ay biglang tumayo si Zandra at parang mabangis na hayop. Hinarang siya ni Tyrese sa isang iglap at tinatakan ang kanyang acupoints, na muling nagpakalma sa kanya. Tinulungan niya itong bumalik sa kanyang upuan. Tumayo si James sa harap ni Zandra at may komplikadong ekspresyon ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Agad niyang kinuha ang maputlang kamay nito at tiningnan ang pulso nito. Marahang umiling si Tyrese at sinabing, walang silbi. Kung may paraan para maayos siya, ginawa na ni tatay. Matapos suriin ang pulso ni Zandra, dumating din si James sa parehong conclusion ang kanyang utak ay napinsala ng husto. Mayroon pa ring kaunting pagkakataon na tulungan siya, ngunit ito ay magiging mahirap. Nanay, sa isang malakas na kalabog, bumagsak siya sa lupa at umiyak. Seliado ang acupoints ni Zandra, kaya napaupo na lang siya ng walang isip. Medyo nakatutok ang mga mata niyang hindi nakatutok na parang may narinig siyang tumatawag sa kanya. Inalis ni Tyrese ang acupoints ni Zandra. Naguguluhang tumingin si Zandra kay James na nakaluhod sa lupa. Hindi niya alam kung sino siya at kung bakit siya nakaluhod sa sahig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1850. Tinulungan ni Tyrese si James na makatayo sa lupa at sinabing, walang silbi. Wala siyang maalala. Maaaring mukhang medyo kalmado na siya ngayon, ngunit magiging delikado ito kapag nawalan na naman siya ng katinoan. Sa labas muna tayo. Tinulungan niya si James na makalabas ng selda. Pagkatapos magtungo sa isang silid sa palasyo sa ilalim ng lupa, nagsalubong ang mga kilay ni James. Sinuri niya ang pulso ni Zandra, at siya ay nasa isang matinding suliranin. Ang kanyang karanasan ay lubhang na trauma sa kanyang utak at sa mga ugat sa loob. Ito ay magiging lubhang mahirap na gamutin. Nanatiling tahimik si Thea sa buong reunion, tahimik na nanatili sa tabi ni James. Pagkaraan ng ilang sandali ay napalingon si James kay Tyrese na nakatayo sa tabi niya. Hindi niya inaasahan na si Tyrese ang tiyuhin niya. Ikaw ang aking tiyuhin. Ngumiti si Tyrese at sinabi, hindi ko nais na sabihin sa iyo ang mga bagay na ito sa lalong madaling panahon, ngunit dahil nakapasok ka na sa ika-9 na ranggo, naramdaman kong karapat-dapat kang malaman. Hindi kita dinala dito para pagalingin mo siya. Alam kong kaya mo, pero may iba akong sasabihin sa'yo. Tanong ni James, ano iyon? Sinabi ni Tyrese, ito ay isang lihim na nakuha ng aking ama mula sa mausoleum ni King Quavon noong nakaraan. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni James. Nagpatuloy si Tyrese, 1,000 taon na ang nakalilipas, pumasok ang aking ama sa mausoleum ni King Quavon. Nalaman niya ang katotohanan na si King Quavon ay hindi kailanman namatay, ngunit sa halip ay umalis siya sa isang misteryosong lugar. The Sealed Realm. Pansamantalang tanong ni James. Oh, parang pamilyar ka na dyan, nagulat si Tyrese.
Ang Sealed Realm ay isang sikreto na siya lang at ang kanyang ama ang nakakaalam. Walang ibang tao sa mundong ito ang nakakaalam nito, kaya paanong nagkaroon ng kaalaman si James tungkol dito? Gulat at hinala ni Tyrese na tumingin kay James. Nakangiting sagot ni James, I very recently learned of it. Ang omniscient deity ang nagsabi sa akin. Isang si. Kaya alam din ito ng omniscient deity. I never expected he to hide it so well, sabi ni Tyrese na naguguluhan pa rin sa revelasyon. Tinanong ni James, Tito, gaano karami ang alam mo tungkol sa Sealed Realm? Sabi ni Tyrese, wala akong masyadong alam tungkol dito. Ang alam ko lang ay matatagpuan ang selyo sa Mount Bane. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, nagtipon si King Quavon ng 4 na susi at binuksan ang selyo sa Sealed Realm. Bago siya umalis sa Earth, iniwan ni King Quavon ang mga seal sa lupa, nagtayo ng mausoleum, at nag-iwan ng mga tala tungkol sa Sealed Realm sa loob nito. Sa pagkakaalam ko, ang ating daigdig ay orihinal na napakalaking planeta ngunit nabuklod sa ilang kadahilanan. Nag-iwan ng mensahe si Haring Quavon. Sa isang tiyak na oras, ang selyo ay maaaring buksan pagkatapos matipon ang 4 na susi. Kapag nangyari iyon, ang Empyrean spiritual energy ng lupa ay ilalabas. Tanong ni James, simula nang ilabas ni King Quavon ang selyo, hindi ba dapat bukas na ito? Sabi ni Tyrese, hindi. Pumasok lang si King Quavon. Hindi ito ang tunay na pagbubukas. Aniya, ang tunay na pagbubukas ay maaari lamang i-activate sa isang tiyak na oras. Maliban sa tinukoy na oras, hindi ito magbubukas. Nag-iwan ng propesya si Haring Quavon, na sinasabing magbubukas ito mga 10 taon mula ngayon. 10 taon. Nalaglag ang panga ni James sa gulat. Tumango si Tyrese. Oo, 10 taon sa hinaharap, sinabi rin ni King Quavon na isang serye ng mga pagbabago ang mangyayari sa ating lupa kapag malapit na ang oras ng pagbukas ng selyo. Ngayong nagsimula ng lumitaw ang mga pagbabago, nangangahulugan ito na tumpak ang hula ni King Quavon. Tanong ni James, so, alam mo ba ang tungkol sa 4 na susi? Oo, alam ko ang tungkol dito. Sinusubaybayan ko sila sa lahat ng mga taon na ito. Gayunpaman, isa lang ang nakuha ko sa 4 na susi. Hindi ko alam kung nasaan ang 3 pa. Sabi ni James, kasama nila ang omniscient deity. Biglang natauhan si Tyrese. Nakikita ko, si James at Tyrese ay magkasama at nag-usap tungkol sa Sealed Realm, ang mga pagbabago sa mundo, at pagbubukas ng Sealed Realm.